Ninakaw nila ang buhay ko. Habang nagpapakasasa sila sa mansyong itinayo, gamit ang dugo at pawis ng asawa ko, kami ng anak ko ay nabubulok sa madilim na kulungan ng manok. Wala kang kwentang asawa, pandidiri ni Tomas, na bulag sa lason ng sarili niyang ina. Pero tapos na ang pagiging martir ko, babawiin ko ang lahat. Handa ba siyang harapin ang asawang nagising mula sa bangungot? Iyan ang asawang ipinagmamalaki mo, Tomas. Habang nagpapakamatay ka sa init ng disyerto, nagpapakasarap siya sa ibang lalaki gamit ang ipinadala mong pera. Ang matinis na boses ni Doña Consolacion ay parang matalim na itak na humiwa sa hangin. Nakatayo si Tomas sa gitna ng malawak at marang, yang sala ng mansyong siya mismo ang nagpondo. Hawak ang isang maliit na kahon ng alahas na binili niya mula sa unang buwan ng kanyang sweldo sa Qatar. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa screen ng teleponong iniabot ng kanyang ina. Sa malabong video, malinaw na malinaw ang figura ng isang babaeng kamukhang-kamukha ng kanyang asawang si Teresa. Nakayuko itong pumasok sa isang mumurahing motel, kasunod ang isang lalaking hindi niya kilala. Nanigas ang buong katawan ni Tomas. Ang malamig na hangin mula sa aircon ng mansyon ay tila naging libu-libong karayom na tumutusok sa kanyang balat. Bumibigat ang kanyang paghinga at ang pangarap na 8 taon niyang iningatan sa gitna ng kalungkutan sa ibang bansa ay gumuho sa loob lamang ng 1 segundo. Nahulog mula sa kanyang nanginginig na kamay ang kahon ng alahas, lumika ng isang mabigat na tunog nang bumagsak ito sa makintab na marmol na sahig. Paanong ang babaeng naging dahilan ng bawat patak ng pawis ko sa disyer, to ay siya ring susunog sa kaluluwa ko? I told you before, Tomas, you can't trust people from the slums. Matalim na komento ni Mercedes, ang kanyang hipag, habang inaayos ang diamanteng kwintas sa kanyang leeg. Ginawa na namin ni Kuya Ramon mo ang lahat para pigilan siya. Binigyan ko pa nga siya ng designer bags para lang hindi na siya maghanap ng iba. Pero wala talagang utang na loob. Lumapit si Doña Consolacion, ang hawak na rosaryo, ay nakapatong sa kanyang dibdib habang pilit na umiiyak. Anak, isinangla ko ang buhay ko para mapaggaral ka at makapunta ka sa abroad. Kami ng kuya mo ang nag-asikas sa mansyong ito habang niloloko ka ng babaeng yon. Pumirma na siya ng waiver, kinuha ang mga natitirang pera mo at lumayas. Mabuti na lang at narito ang pamilya mo. Walang lumabas na salita sa bibig ni Tomas. Ang kanyang lalamunan ay tila tinubuan ng tinik. Sa halip na yakap at halik ng pananabik, isang patong-patong na papeles ng kasunduan sa paghihiwalay ang sumalubong sa kanya. Kinagabihan, habang umaalingaw-ngaw ang malakas na musika at tawanan mula sa marang, yang handaan sa ikalawang palapag bilang pag-welcome sa kanya, naglakad-lakad si Tomas sa madilim na bahagi ng malawak na lupain. Gusto niyang takasan ng ingay. Gusto niyang hanapin ang natitirang piraso ng kanyang katinuan. Habang naglalakad palayo sa liwanag, may narinig siyang mahina at garalgal na tunog. Isang tuyong ubo. Sinunan niya ang ingay hanggang sa makarating siya sa likuran ng bakuran, sa tapat ng lumang kulungan ng manok na matagal na nilang inabandona. Dahan-dahang binuksan ni Tomas ang kinakalawang na pintuan. Lumilika ng tunog na tila nagrereklamo sa katahimikan ng gabi. Ang amoy ng amag at lupang basa ay sumampal sa kanyang muka. Pinasadahan niya ng ilaw mula sa kanyang cellphone ang madilim na sulok. Tumigil ang pagtibok na kanyang puso. Sa ibabaw ng isang manipis at punit-punit na kutsyon, nakahiga ang 2 figura. Si Teresa at ang kanilang 13 taong gulang na anak, si Isabela. Kabaligtaran ng kwento ng kanyang ina na lumaya si Teresa dala ang limpak-limpak na salapi, ang asawa niya ay nakasuot ng kupas at butas na kamisyeta. Ang kanyang muka ay payat na payat at ang kutis na dati ay malambot na yon ay sunog sa araw. Nagising si Teresa dahil sa liwanag. Kumurap-kurap siya. Nang magtama ang kanilang mga mata, nakita ni Tomas ang matinding pagkabigla sa mukha ng asawa
ngunit mabilis itong napalitan ng isang mapait na kalungkutan. Ang matinding pananabik sa puso ni Tomas ay mabilis na nilamon ng nag-aalab na galit at selos dahil sa videong napanood niya kanina. Kung totoo ang video, bakit sila narito? Nagtatago ba siya matapos maubos ang perang ninakaw niya kasama ang kalaguyo niya? Nandito ka lang pala. Nang gigigil na bulong ni Tomas, ang boses ay puno ng lason. Nagtatago sa madilim na kulungan pagkatapos mong nakawin at babuyin ang 8 taon ng buhay ko? Umupo si Teresa. Wala siyang sinabing kahit na ano. Nakita ni Tomas ang mga kamay ng asawa, mga kamay na puno ng nakapanging ilabot na peklat ng paso at paltos. Sa halip na ipagtanggol ang sarili o yakapin ang asawang matagal na niyang hinintay, dahan-dahang iniyunat ni Teresa ang kanyang nanginginig at sugatang kamay upang hilahin ang manipis na kumot. Itinakip ito sa nanginginig na balikat ni Isabela upang hindi makaramdam ng lamig ang bata mula sa hangin at sa malupit na salita ng sariling ama. Gusto sanang sumigaw ni Teresa. Gusto niyang isumbat kay Tomas na ang pamilyang pinoprotektahan nito ang mismong nagtaboy sa kanila sa kulungang ito. Ngunit umalingaw-ngaw sa kanyang isipan ang malamig na banta ni Ramon kahapon lamang. Subukan mo magsalita, Teresa. Isang tawag ko lang sa bangko, makukulong sa patong-patong na utang ang asawa mo dahil sa mga pekeng kontratang nakapangalan sa kanya. Piliin mo ang pride mo o ang kalayaan ng asawa mo. Nilamon ni Teresa ang kanyang sariling dugo at luha. Pinilit niyang patigasin ang kanyang muka, kahit na ang loob niya ay parang basyong dinudurog ng pinung-pino. Tumingala siya kay Tomas. Ang mga mata ay tuyo at malamig. Umalis ka na, Tomas. Walang emosyong wika ni Teresa, hinihigpitan ng yakap sa anak na nagsisimula ng umiyak sa takot. Wala na tayong dapat pag-usapan. Parang sinaksak ng buhay si Tomas sa narinig. Ang lamig ng sagot ni Teresa ay kumpirmasyon sa lahat ng kasinungalingang itinanim ng kanyang pamilya sa kanyang utak. How much did he pay you? Bulyaw ni Tomas, hindi alintana ang pag-iyak ng anak. Magkano ang halaga ng pagwasak mo sa pamilyang ito? Hindi ka na naawa sa anak natin, isinama mo pa sa pagbagsak mo. Hindi sumagot si Teresa. Ipinikit lamang niya ang kanyang mga mata habang ang kanyang dibdib ay sumisikip sa sobrang sakit. Tinatanggap ang bawat mabibigat na paratang upang iligtas ang lalaking nasa harapan niya. Nanginig ang panga ni Tomas. Dahan-dahan niyang hinubad ang gintong singsing na walang patid niyang suot sa loob ng 8 taon, kahit pamuntik na itong ikaputol ng kanyang daliri sa makina sa Qatar. Tinitigan niya ito ng ilang segundo bago marahas na ibinato sa maduming sahig ng kulungan ng manok. Sana hindi na lang ako umuwi. Huling salita ni Tomas bago siya tumalikod at mabilis na naglakad palayo sa kadiliman. Nang hindi na niya marinig ang mga yabag ni Tomas, doon lamang bumigay si Teresa. Tinakpan niya ng 2 magaspang na kamay ang kanyang bibig upang pigilan ng isang malakas na hagulgol, habang ang kanyang mga luha ay naguunahang pumatak sa malamig at maruming lupa sa mismong tabi ng kumikinang na singsing na itinapon ng nag-isa niyang pag-asa. Ang amoy ng mamahaling kape at bagong lutong pagkain ay pumuno sa malawak na hapagkainan. Ngunit para kay Tomas, tila walang lasa ang lahat ng nasa kanyang harapan. Pababa pa lamang siya ng hagdanan nang mapansin niya ang mabilis na paggalaw ng kanyang kapatid na si Ramon. May isang pamilyar na pulang folder na pilit nitong isiniksik sa ilalim ng mga nakatambak na diaryo sa ibabaw ng mesa. Bago pa man makapagtanong si Tomas kung ano ang itinatago nito, sinalubong na siya ng isang malakas at artipisyal na pagbati mula sa kanyang hipag. Bumaba si Mercedes mula sa 2 palapag, suot ang isang kumikinang at mamahaling bestida na tila pupunta sa isang formal na pagtitipon imbes na mag-almusal. Ngunit hindi ang damit nito ang nakapagpatigil kay Tomas. Isang pamilyar na halimuyak ang sumakop sa paligid. Isang banay na amoy ng jasmine at vanilla. Kumuyom ang mga kamao ni Tomas. Imposibleng magkamali siya.
Iyon ang mismong limited edition perfume na binili niya sa isang duty-free shop sa Dubai 3 taon na ang nakararaan. Isang regalo na pinag-ipunan niya mula sa overtime pay para sana sa anibersaryo nila ni Teresa. Mercedes, saan mo nabili ang pabangong yan? Pilit na pinakalma ni Tomas ang kanyang boses, ngunit nandoon ang pang-inginig ng panga na nagtatago ng nagbabadyang galit. Natigilan si Mercedes. Isang saglit ng pagkabigla ang dumaan sa kanyang mga mata, ngunit mabilis itong napalitan ng isang mapanuyang ngiti. Lumapit siya sa hapag at kumuha ng tinapay. "Oh, this? I bought it from your dear wife, Tomas. Ibinenta niya sa akin ng palugi noong nakaraang taon. Kailangan daw kasi niya ng quick cash pambigay sa lalaki niya. Sayang naman kung sa iba pa mapunta, kaya binili ko na lang out of pity." Umigop ng kape si Doña Consolacion mula sa dulo ng mesa. Ang rosaryo ay nakapulupot pa rin sa kanyang pulso. Tumingin siya kay Tomas na may halong awa at pang-uuyam. "I told you, anak. Ganyan kagarapal ang babaeng yan. Walang sinasanto. Lahat ng ipinadala mong magaganda, ginawang pera para may maipantusto sa kalaguyo niya. Puti nga at binili ni Mercedes para hindi na lumabas sa ibang tao ang mga gamit na pinaghirapan mo." Pumigat ang pag-inga ni Tomas. Nagsasalubong ang mga impormasyon sa kanyang utak. Kung ibinenta ni Teresa ang lahat na mamahaling gamit at ninakaw ang pera ng bahay, bakit hanggang ngayon ay suot nito ang butas-butas na damit na nakita niya kagabi? Kung nagpakasarap ito sa pera niya, bakit kalyado at puno ng paso ang mga kamay nito? Tumayo si Tomas at lumapit sa malaking bintanang gawa sa salamin kung saan tanaw ang malawak na sakahan ng sibuyas. Ang lupaing binili niya gamit ang sariling dugo at pawis. Sa gitna ng nakapapasong sikat ng araw, isang payat na figura ang naglalakad habang pasan-pasan ang isang napakabigat na sako ng sibuyas. Ang balikat nito ay nakukuba sa bigat at ang bawat hakbang ay tila isang pakikipaglaban sa sariling kahinaan. Si Teresa, ang asawang sinasabi nilang nagpakasarap sa pera niya, ay nagpapakaalipin sa mismong lupang pag-aari niya. Mula sa gilid ng bodega, nakita niyang patakbong lumapit si Isabela patungo sa ina. May hawak na maliit na bote ng tubig ang bata, pilit na inaabot sa uhaw na si Teresa. Ngunit bago pa man makalapit ang anak, sumulpot si Ramon mula sa likuran. Walang pakundangan nitong tinabik si Isabela habang sinisigawan. Hindi marinig ni Tomas ang mga salita dahil sa makapal na salamin ng bintana, ngunit nakita niya ang marahas na pagtulak ng kanyang kapatid. Nawala ng balanse si Isabela. Ang bote ng tubig ay nahulog mula sa maliliit nitong kamay. Tumapon ng mahalagang likido sa tuyong alikabok ng sakahan. Sa likod ng bintana, mabilis na umangat ang kamay ni Tomas. Isang kusang reaksyon ng kanyang katawan, tila ba sinusubukang saluhin mula sa malayo ang anak na natumba? Isang pag-ibig ng ama na hindi kailanman kayang burahin ng anumang kasinungalingan. Ngunit bago pa man dumampi ang kanyang palad sa salamin, pinigilan niya ang kanyang sarili. Ibinaba niya ang kanyang kamay at mariin itong ikinuyom. Ang lason ng selos at pride ay patuloy na gumagapos sa kanyang katinuan. Binitawan ni Teresa ang mabigat na sako, hindi alintana ang sakit sa kanyang likod. Dumapa siya sa lupa upang yakapin ang umiyak na si Isabela. Tinabig niya ang kamay ni Ramon, buong tapang na pinoprotektahan ang kanyang anak. Umiling na lamang si Ramon at naglakad palayo, tila naiinis. Niyakap ni Teresa ng mahigpit ang nanginginig na bata. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang paningin patungo sa mansyon. Nagtagpo ang kanilang mga paningin, mula sa mainit at maalikabok na sakahan patungo sa malamig at marangyang bintana ng mansyon. Nakatayo dun si Tomas, tuwid na tuwid, malamig ang ekspresyon ng mukha. Isang mapait na ngiti ang unti-unting sumilay sa mga labi ni Teresa. Isang ngiti na hindi humihingi ng awa,
kundi isang tahimik na panunumbat sa pagiging duwag ng asawa na harapin ang katotohanan. Iyon ang niting nagsasabing tinitingnan ni Tomas ang pagkawasak ng sariling pamilya nang walang ginagawa. Bago pa man makapag-isip si Tomas ng panibagong dahilan upang kamuhian ang asawa, nakita niyang nanghina ang mga tuhod ni Teresa. Ang mapait ng ngiti ay naglaho, kasabay ng pagbagsak ng kanyang payat na katawan sa ibabaw ng tuyo at mainit na lupa, tuluyang nawala ng malay sa ilalim ng malupit na araw. Ang amoy ng murang alkohol at lumang bakal na kama ang sumalubong kay Teresa nang idilat niya ang kanyang mga mata. Matinding sakit ng ulo ang kanyang una naramdaman, na sinundan ng hapdi sa kanyang mga braso at binti. Nakahiga siya sa isang maliit at madilim na kwarto ng pampublikong tramsa ng bayan. Sa tabi ng kanyang higaan, nakaupo ang isang pamilyar na lalaki. May hawak na isang makapal na brown envelope. Ito si Benicio, ang abogadong tumutulong sa kanya. Ang mismong lalaking kasama niya sa peking video na ipinakita kay Tomas. Teresa, hindi ka na pwedeng manatili sa impyernong iyon. Pabulong, ngunit madiing wika ni Benicio, tinitiyak na walang ibang makaririnig sa kanila sa labas ng kwarto. Inilabas niya ang mga pinunit at nilamukos na papel mula sa envelope. Ito ang mga kopya ng bank statements na nakuha natin bago pa nila palitan ang mga password. Malinaw na binura ni Ramon ang mga transaksyon. Pinilit ni Temper na bumangon kahit nanginginig ang buong katawan. Kailangan kong bumalik, attorney. Kapag nalaman nilang nag-usap tayo, lalong manganganib si Tomas. Umiling si Benicio at inilatag ang isang dokumento sa harapan ni Teresa. Tingnan mo ito. 3 milyong piso ang inutang ni Ramon sa bangko gamit ang pekeng pirma ni Tomas bilang collateral, ang lupang binili ninyo. Kung magsasalita ka ngayon at ibubunyag ang lahat ng wala tayong sapat na orihinal na resibo, balewala ang laban natin. Kapag pumutok ang kasong ito ngayon, si Tomas ang makukulong dahil sa kanya nakapangalan ang lahat ng utang. Naiintindihan mo ba? Kailangan nating hintayin ang kumpirmasyon mula sa main branch sa Qatar. Kinagat ni Teresa ang kanyang ibabang labi hanggang sa malalasahan niya ang sariling dugo. Ang lalaking minahal niya ay kinamumuhian siya ngayon, at ang tanging paraan para iligtas ito ay ang patuloy na paglunok sa lahat ng pang-iinsulto nito. Inabot niya ang dokumento. Tiningnan ni Benicio ang mga kamay ni Teresa. Ang mga kamay na nung unang magkita sila ay malambot at pino. Ngayon ay puno na ng makakapal na kalyo at pangit na peklat ng paso mula sa pugon ng sibuyas. Isang malalim at mabigat na buntong hininga ang pinakawala ng abogado. Bakas ang matinding paghanga sa walang hanggang kakayahan ng isang inang magtiis para sa kanyang pamilya. Habang nag-uusap ang dalawa sa tramsa, ibang eksena naman ang nagaganap sa loob ng mansyon ng mga De Vera. Sa loob ng malawak na opisina, sa pilitang inilalapit ni Ramon ang isang magarbong kontrata sa harapan ni Tomas. Bro, this cold storage investment is our ticket to millions. Kapag nag-invest ka ngayon mula sa natitira mong pera sa Qatar, dodoble ang kita natin sa susunod na ani. Don't worry about the details. Ako na ang bahala sa lahat ng operasyon. Nakatitig lamang si Tomas sa mga papel. Ang kanyang isipan ay lumilipad pa rin sa nangyari kaninang umaga sa sakahan. Ang pagbagsak ni Teresa sa mainit na lupa ay patuloy na naglalaro sa kanyang imahinasyon. Pansin ang pagdalawang isip ng anak, pumasok si Doña Consolacion na nagpupunas ng peking luha gamit ang kanyang mamahaling panyo. Anak, huwag mo nang pagdudahan ng kuya mo. Siya na lang ang kakampi natin matapos tayong pagnakawa ng walang hiyang asawa mo. Nakalimutan mo na ba? Kung hindi ko ibinenta ang nag-iisang kapiraso natin, lupa noon hindi ka makakapag-abroad. Utang mo sa pamilyang ito ang buhay mo, Tomas. Huwag mo kaming bigiin. Ang mabigat na salitang utang na loob ay tila kadenang muling pumulupot sa leeg ni Tomas. Mariin siyang pumikit. Pilit na ibinabaon sa limot ang awa na naramdaman niya para sa asawa.
Kinuha niya ang mamahaling ballpen na inabot ni Ramon, handa ng pumirma. Ngunit bago pa dumampi ang tinta sa papel, biglang nag-ilaw ang telpono ni Ramon. Isang mensahe mula sa hindi nakarehistrong numero. Lumayo ng kaunti si Ramon upang basahin ito. Mula sa kabilang linya ng bayan, nanginginig ang mga daliri ni Celestina, ang empleyada ng bangko at pinsang buo ni Teresa, habang tinitipa ang sumunod na mensahe. Ipinagbigay alam niya kay Ramon na nakita niyang pumasok si Benicio sa tramsa kung saan dinala si Teresa. Isang tahimik na katanungan ang naiiwan sa hangin. Bakit ipinagkakanulo ni Celestina ang kanyang sariling dugo at laman para sa mga De Vera? Ano ang matinding pangakong ibinigay sa kanya ni Ramon na kaya niyang ipalit sa buhay ng sarili niyang pinsan? Sa pagkakataong yon, sa loob ng inabandonang kulungan ng manok, nag-iisa si Isabela. Nakaupo ang bata sa ibabaw ng maruming kutsyon, yakap-yakap ang sariling mga tuhod habang nanginginig sa takot at pag-aalala sa inang na wala ng malay. Bumukas ang kinakalawang na pinto ng kulungan, lumilika ng nakaririnding tunog ng magkikiskisang bakal. Inasahan ni Isabela na ang kanyang ama ang papasok upang silipin siya. Ngunit ang bumungad sa kanya ay ang nakanisim mukha ni Mercedes. Ang makapal na takong ng sapatos ng hipag ay bumaon sa malambot at basang lupa habang naglalakad ito palapit sa nanginginig na bata. Mabilis na iniwas ni Isabela ang kanyang paningin, ngunit marahas na sinabunutan ni Mercedes ang manipis na buhok ng bata. Pilit na iniangat ang mukha nito. Namilog ang mga mata ni Isabela nang maramdaman niya ang matulis at malamig na bakal ng isang malaking gunting na idinikit ni Mercedes sa kanyang pismi. Listen to me, you little rat! Bulong ni Mercedes. Ang hininga ay amoy alak at paminta. Ang mata nito ay nanlilisik sa galit. Kung bubuka iyang bibig mo para magsumbong sa tatay mo kung bakit kayo nandito, kung sasabihin mo sa kanya ang mga naririnig mo sa gabi, asahan mong bukas, hindi na makakapagsalita ang nanay mo dahil puputulin ko ang dila niya gamit mismo ang gunting na ito. Naiintindihan mo? Walang boses na lumabas sa lalamunan ni Isabela, tanging ang sunod-sunod na malalakas na hikbi lamang ang bumiyak sa katahimikan na madilim na kulungan. Ang tunog ng kanyang pag-iyak na puno ng kilabot ay tila nilamon ng kawalan, naghihintay ng amang hindi kailanman dumating. Ang malamig na simoy ng hangin sa gabi ay tila hindi sapat upang palamigin ang nagiinit na dibdib ni Tomas. Hindi niya maalis sa kanyang isipan ang takot sa mga mata ng kanyang anak. Nang gabing yon, matapos ang masaganang hapunan na hindi niya ginagalaw, nagpasya siyang bumalik sa madilim na sulok ng bakuran. Bumungat sa kanya ang figura ni Isabela na nakasiksik sa pinakamasikip na bahagi ng lumang kulungan ng manok, nakabaluktot na parang isang maliit na bulang pilit itinatago ang sarili mula sa mundo. Nang subukan ni Tomas na humakbang palapit, marahas na napaurong ang bata. Ang mga mata nito ay nanlalaki, puno ng matinding panginginig. Isabela, anak, ako ito. Malambot na pakiusap ni Tomas, iniuunat ang kanyang nanginginig na kamay. Hindi umimik ang bata. Ikinumpas nito ang panginginig ng buong katawan, ibinabao ng mukha sa sariling mga tuhod. Sa labas ng kulungan, ang mga patak ng matutulis na takong ng sapatos na tumatama sa sementadong pasilyo ay unti-unting lumalapit. Si Mercedes. Sa pagdinig pa lamang sa mga yabag ng kanyang hipag, naging isang mailap at takot na hayop si Isabela. Takip-takip ang magkabilang tainga. Ang bata ay parang nawawala ng hininga sa sobrang kaba. Kumunot ang no ni Tomas. Bakit danon na lamang ang kilabot ng kanyang anak sa isang babaeng nag-aangking nag-aruga sa kanila? Nang maramdamang umalis na ang mga yabag ni Mercedes pabalik sa mansyon, dahan-dahang umatras si Tomas upang bigyan ng espasyo ang anak. Sa kanyang pag-atras, may naapakan siyang isang matigas na bagay. Pinulot niya ito mula sa maalikabok na lupa. Isang kupas at lumang plastik na ipit sa buhok na hugis paru-paro.
Ito ang murang regal lung binili niya sa palengke bago pa siya sumakay ng eroplano patungong Qatar. 8 taon na ang nakalilipas. Nagpadala siya ng libu-libong piso para sa mga bagong damit at mamahaling laruan. Ngunit bakit ang mumurahing ipit na ito lamang ang tanging pag-aari ng kanyang anak? Ang pagtatakang iyon ay naging mitsa ng isang mapanganib na desisyon. Kinaumagahan nang matiyak niyang umalis sina Ramon at Mercedes para sa isang pagpupulong sa kabilang bayan. Palihim na pumasok si Tomas sa marangyang silid na mag-asawa. Pinuksan niya ang malawak na kabinet ni Mercedes. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at ang kanyang paghinga ay halos tumigil. Hindi lamang ang mamahaling pabango ang naroon. Sa isang sulok ng kabinet, nakasalansan ng mga pamilyar na maliliit na kahon ng pelus. Nanginginig ang mga daliri ni Tomas nang buksan niya ang isa sa mga ito. Ang gintong kwintas na may letrang T na sadya niyang ipinagawa sa Dubai. Sa isa pang kahon ay ang diamanteng hikaw na ipinadala niya noong nakaraang Pasko. Lahat ng alahas, lahat ng patunay ng kanyang paghihirap para sa asawa ay nakatago sa silid ng kanyang hipag. Kung ninakaw ni Teresa ang kanyang pera at sumama sa ibang lalaki, bakit naiwan ang pinakamahalagang regalong ito sa kamay ni Mercedes? Nang mag-isa na lamang si Doña Consolacion sa sala, humakbang si Tomas, pababa ng hagdan, bit-bit ang mga kahon ng pelus. Ibinagsak niya ang mga ito sa ibabaw ng glass table, lumilikha ng isang matalim at mabigat na lagutok na bumasag sa katahimikan ng bahay. "Explain this to me, Ma." Malamig at matigas na utos ni Tomas, ang mga mata ay nandilisik. "Bakit nasa kwarto ni Mercedes ang mga alahas na pinagpakamatayan kong bilhin para sa asawa ko?" Napatayo si Doña Consolacion, ang mga mata ay saglit na nanlaki sa gulat, ngunit mabilis na napalitan ng isang mapagkunwaring sakit. Hinawakan niya ng mahigpit ang kanyang dibdib, umaarteng kinakapos ng hininga. "How dare you interrogate your own mother, Tomas?" Matinis at basag na bulyaw ng matanda. "Matapos kitang iluwal at buhayin, ibinenta ng walang hiyang asawa mo ang mga yan sa sanglaan para maibigay sa kalaguyo niya. Tubos lang namin yan ni Mercedes para hindi mapunta sa ibang pinaghirapan mo. At ngayon, ako pa ang masama?" "Kung tinubos ninyo, bakit hindi nyo ibinigay sa anak ko? Bakit si Mercedes ang gumagamit?" Mariing bawi ni Tomas. Pilit na umiyak ng malakas si Doña Consolacion, nagdadabog na umupo sa sopa. "Kinukulam ka na ng babaeng yan? Nilalason niya ang utak mo para kalabanin ang sarili mong pamilya. Gusto mo ba akong mamatay sa sama ng loob, Tomas? Yan ba ang igaganti mo sa lahat ng sakripisyo ko?" Hindi na nakipagtalo si Tomas. Umalis siya at nagkulong sa kanyang silid. Ang isipan ay parang basag na salamin na nakakalat sa lahat ng sulok. Binuksan niya ang kanyang laptop, determinado ng alamin ang katotohanan sa pamamagitan ng kanyang mga bank accounts. Ngunit pag-type niya ng kanyang mga detalye, isang nakakapasong mensahe ang lumabas sa screen. "Access denied. Password changed." Sinubukan niya ang mga security questions, ngunit lahat ay nabago na. Saan napunta ang mahigit 12 milyong piso na ipinadala niya sa loob ng 8 taon, gayong ang mansyong ito ay nagkakahalaga lamang ng wala pang 5 milyon? Sino ang tunay na magnanakaw sa loob ng pamilyang ito? Pagsapit ng hating gabi, hindi makatulog si Tomas. Nagpa siyang maglakad-lakad upang palamigin ang ulo. Napansin niya ang isang anino na maingat na naglalakad patungo sa likurang gate ng mansyon. Itinago ni Tomas ang kanyang sarili sa likod ng malaking haligi ng konkreto. Si Ramon. Ilang sandali pa, isang babae ang naglakad papalapit mula sa madilim na kalsada. Nanlaki ang mga mata ni Tomas na makilala kung sino ito. Si Celestina, ang empleyada sa bangko na mismong pinsan ni Teresa. Inilabas ni Ramon ang isang makapal na brown envelope mula sa kanyang jacket at inabot ito kay Celestina. Sa pamamagitan ng liwanag ng buwan, malinaw na nakita ni Tomas ang mga bungkos ng pera sa loob nito. "Good job covering our tracks sa bangko.
Basta siguraduhin mong hindi makakakuha ng official statement si Teresa. Mahinang bulong ni Ramon. Bago pa man makasagot si Celestina, hinapit siya ni Ramon sa bewang at mariin siyang hinalikan sa mga labi. Isang halik na puno ng pagnanasa at pagtataksil. Nanigas si Tomas sa kanyang kinatatayo, anhabang ang kanyang sariling kapatid na nagmamalinis at laging nangangaral tungkol sa moralidad ng pamilya, ay nakikipagtalik sa mismong pinsan ng kanyang asawa. Ang kadiliman ng tuluyang lumamon sa makasalan ng halik na iyon, kasabay ng tuluyang pagguho ng lahat ng pinaniniwalaan ni Tomas. Ramon, we have a huge problem. Nanginginig ang boses ni Celestina sa kabilang linya ng telepon abang pilit na nagtatago sa banyo ng kanyang apartment. Pumunta si Tomas sa bangko kanina. Sinusubukan niyang i-access ang lumang transaction history niya gamit ang original IDs niya. Na-block ko lang pansamantala dahil pinalitan natin ng security questions. Pero kapag dumiretso siya sa main branch sa syudad bukas, tapos tayo. Napamura si Ramon sa ilalim ng kanyang hininga. Mariin niyang ibinaba ang telepono at tumitig sa madilim na sakahan mula sa bintana ng kanyang marangyang kwarto. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, nilalamon ng isang masama at desperadong plano. Kung patuloy na maghuhukay ang kanyang kapatid sa mga nakabaong sikreto, kailangan niyang sunugin ang mismong lupang hinuhukayan nito upang walang matirang ebidensya. Pagsapit ng malalim na gabi, isang makapal at nakasusulasok na usok ang tila ahas na gumapang sa loob ng inabandonang kulungan ng manok. Nagising si Teresa dahil sa matinding pag-ubo ni Isabela. Pagdilat ng kanyang mga mata, ang buong paligid ay napapalibutan na ng nakapanging ilabot at nakakapasong kulay, kahel na liwanag. Nag-aapoy ang mga dingding na gawa sa tuyong kahoy at amag. Dali-daling niyakap ni Teresa ang kanyang anak. "Isabela! Kumising ka, anak! Kailangan nating lumabas!" Pinuhat niya ang nanginginig at umuubong bata patungo sa pinto. Pilit niyang pinihit ang seradura, ngunit hindi ito gumagalaw. May nagkandado at nagharang na mabigat na bagay mula sa labas. Tumakbo siya patungo sa maliit na bintana, ibinangga ang sariling balikat upang itulak ang kahoy na harang, ngunit nakapako ito ng napakatibay. Ang hangin sa loob ng maliit na espasyo ay mabilis na nauubos, pinapalitan ng nakalalasong usok na sumusunog sa kanilang mga lalamunan. Nang maramdaman niyang unti-unti nang bumibigay ang kahoy na bubong mula sa naggangalit na init, hindi ang sariling buhay ang inisip ni Teresa. Ibinaba niya si Isabela sa pinakaligtas at pinakamababang sulok ng lupa. Binalot ng manipis na kumot ang mukha ng bata at mabilis na kinuha ang isang maliit na kahon na gawa sa kahoy mula sa ilalim ng kutson. Ito ang kahon na naglalaman ng lahat ng bank receipts at katibayan ng padala ni Tomas. Yumuko si Teresa at ginamit ang sariling likuran bilang panangga. Niyakap ng mahigpit ang kahon na tila ba ang kapirasong kahoy na ito ang tanging magliligtas sa kinabukasan ng kanyang pamilya, kahit pa unti-unti nang sinusunog ng nagbabagang init ang kanyang manipis na damit at balat. Sa loob ng mansyon, napabangon si Tomas mula sa kanyang kama. Habol ang sariling hininga. Ang matapang na amoy ng sunog na plastik at kahoy ay pumasok sa kanyang silid. Dumungaw siya sa bintana at nakita ang naglalagablab na kulungan ng manok sa likod ng bakuran. Tila tumigil ang pagtibok ng kanyang puso. Wala na siyang pakialam sa mga kasinungalingan, wala na siyang pakialam sa mga paratang ng pagtataksil. Ang tanging isinisigaw ng kanyang utak ay ang katotohanang ang kanyang mag-ina ay nasa loob ng impyernong iyon. Tumakbo siya palabas ng kwarto, ngunit hinarang siya ni Ramon sa gitna ng pasilyo. Kasunod si Doña Consolacion na umaaktong nagulat at natatakot. "Bro, don't go there! Masyadong malaki ang apoy! Baka sumabog ang tangke ng chemical malapit dyan!" Sigaw ni Ramon, pilit na hinahawakan ng mahigpit ang mga braso ng kapatid. "Let it burn, Tomas!" Umiiyak na dugtong ng kanilang ina, humaharang sa mismong daanan pababa ng hagdan.
Baka sinadya na babaeng yan na sunugin ang sarili niya para sisihin tayo. Huwag mong itaya ang buhay mo sa isang walang kwentang asawa na ninakawan ka na nga. Wawasakin pa ang buhay mo. Ang mga salitang iyon ang tuluyang pumutol sa natitirang pasensya at paggalang ni Tomas. Ginamit niya ang lahat ng lakas mula sa 8 taong pagbubuhat ng bakal sa disyerto upang marahas na itulak si Ramon, dahilan upang bumagsak ang kapatid sa matigas na sahig. Nilampasan niya ang kanyang ina nang walang kahit anong pag-aalinlangan. Ang mga mata ay nakapako lamang sa nag-aapoy na labas. Huwag ninyo akong subukang pigilan dahil baka kayo ang sunigin ko ng buhay. Malamig at matalim na banta ni Tomas, isang boses na nagmumula sa isang ama at asawang nakahandang pumatay para sa kanyang pamilya. Nang makarating siya sa tapat ng kulungan, ang init ay halos tumunaw sa kanyang paningin. Handa na sana niyang sipain ang pinto at wasakin ang kandado gaya ng inaasahan niya. Ngunit isang kakaibang bagay ang nangyari. Ang mabigat na bakal na trangka sa labas ay nakabiti na at ang kandado ay nakalaglag sa lupa. Tila may isang taong tahimik na nagbukas nito mula sa labas. Ilang segundo lamang bago siya dumating. Ngunit walang kahit anong anino sa paligid. Sino ang maglalakas loob na tumulong sa kalagitnaan ng gabi sa ilalim ng pamamahay ng mga De Vera? Hindi na pinag-isipan pa ni Tomas ang misteryong ito. Ginamit niya ang kanyang balikat upang ibagsak ang natutupok at na-jam na pinto. Pumasok siya sa gitna ng makapal na usok at naglalagablab na kahoy. Doon, nakita niya si Teresa na nakadapa. Ibinubuwis ang sariling katawan upang takpan si Isabela. Walang sinayang na oras si Tomas. Inakay niya ang kanyang asawang halos mawala na ng malay. Binuhat ang anak sa kanyang kabilang braso at itinawid sila palabas ng pinto ilang saglit lamang bago tuluyang bumagsak ang nag-aapoy na bubungan sa mismong pwesto nila kanina. Kinaumagahan. Binalot ng matait na amoy ng abo at usok ang buong sakahan. Walang imik na nakaupo si Tomas sa labas ng mansyon, nakatitig sa mga kamay niyang puno ng uling. Buhay ang mag-ina niya na ilikas agad sa tramsa ni Benicio na mabilis na dumating. Nuit ang puso ni Tomas ay patuloy na binabayo ng kaba at matinding kalituhan. Dumating ang mga pulis, kasama ang hepe ng bayan. Wala si Moha na mga ito ang intensyong tumulong at mag-imbestiga kung sino ang nagtangkang pumatay sa kanyang pamilya. Lumapit ang hepe kay Tomas. May hawak na isang sunog at natunaw na bahagi ng plastik na lalagyan ng gasolina. Tomas De Vera, kailangan mong sumama sa amin sa presento. Seryoso at malamig na pahayag ng pulis, itinaas ang ebidensya sa harapan niya at ng 12-12 ng mga kapitbahay na nagkukumpulan at nagbubulungan. Nakuha namin ang kumpletong fingerprint mo sa hawakan ng container ng gasolina na ito na ginamit sa pagsunog. Kinasuhan ka ng sarili mong pamilya ng panununog at attempted murder sa sarili mong mag-ina. Sa likuran ng mga pulis, sa itaas ng balkonahe, nakita ni Tomas si Ramon at Doña Consolacion. Nakangisi ang kanyang kapatid, habang ang kanyang ina ay nagtatago sa likod ng panyo, nagpapanggap na umiiyak sa harap ng mga kamera ng telepono ng mga usyosero. Ginawa niya ang lahat para mabuhay ang kanyang pamilya. Ngunit ngayon, siya ang itinuturing na halimaw na sumunog sa kanila. Ang nakabubulag na pulang ilaw mula sa sasakyan ng mga pulis ay sunod-sunod na kumislap, tuluyang sumakop sa paningin ni Tomas bago siya lagyan ng malamig at mabigat na posas sa harapan ng mismong bahay na ipinundar niya. Ang malamig at kalawanging rehas ng kulungan ay tumimo sa pawisang noo ni Tomas habang nakaupo siya sa sementadong sahig. Sa labas ng selda, dinig na dinig niya ang nagkukunwaring malungkot na boses ng kanyang kapatid na nakikipag-usap sa hepe ng pulisya. Chief, may matinding depresyon ng kapatid ko mula pa nang umuwi galing Qatar. Mapag-alalang wika ni Ramon, hawak pa ang balikat ng pulis na tila isang nagmamalasakit na kuya.
Siguro nabaliw na siya sa pagnanakaw ng asawa niya, kaya naisip niyang sunugin ang mag-ina niya. Ako na ang bahalang magbayad ng piyansa niya, pero sana ipadala siya sa mental facility. Sa labas naman ng presinto, gumagawa ng sariling eksena si Doña Consolacion. Napapaligiran ng mga usyosero, tangan niya ang kanyang mamahaling rosaryo habang umaarting hihimatayin sa bisig ni Mercedes. Pinakain ko siya, pinag-aral at pinag-abroad. Ibinigay ko ang lahat. Humahagulgol na sumbat ng matanda sa hangin. Pero dahil sa kulam ng demonyitang asawa niya, sinira niya ang sariling pamilya. Muntik pa siyang makapatay. Hindi kalayuan sa nag-iiyakang pamilya, itinapat ni Marites ang kamera ng kanyang telpon sa mukha ni Doña Consolacion, ini-livestream ang buong kaganapan sa buong bayan ng San Isidro. Mga kachismis, rinig niyo naman, di ba? Umalis na bayani, umuwing kriminal. Ganyan kapag walang utang na loob sa nanay, kinakarma agad. Sa loob ng madilim na selda, unti-unting namatay ang natitirang bulag na pagmamahal ni Tomas para sa kanyang pamilya. Ang mga salitang narinig niya ay parang mga asidong tumutunaw sa huling piraso ng kadena ng utang na loob na gumagapos sa kanya. Ang lahat ay isang malaking dula. Ang mga kasinungalingan ni Mercedes, ang pagkopya ni Ramon ng kanyang pirma para sa pekeng utang, ang paninisi sa asawa niya, isang planadong pananadya para nakawin ang 8 taon ng kanyang buhay at ipasa sa kanya ang mga utang. At ang sarili niyang ina ang nagsisilbing kalasag ng mga halimaw. Nang makaalis na ang mga tao at manahimik ang paligid, isang tahimik na figura ang lumapit sa kanyang selda. Napaangat ang tingin ni Tomas. Nakatayo sa kabilang panig ng bakal na rehas si Teresa. May bahid pa ng usok at uling ang kanyang pisngi at ang mga paso sa kanyang braso ay binalot lamang ng manipis na gasa mula sa tramsa. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi kakikitaan ng kahinaan o pagluha. Isang matalim, malamig at determinadong paningin ang ipinukol niya sa asawa. Teresa, garalgal at basag ang boses ni Tomas. Pilit na iniaabot ang magkabilang kamay sa pagitan ng mga bakal. Gusto niyang humingi ng tawad. Gusto niyang aminin ang kanyang katangahan dahil naniwala siya sa ibang tao kaysa sa babaeng pinakasalan niya. Ngunit pinigilan siya ni Teresa sa pamamagitan ng paglapit at paghawak sa mga rehas. Ang kanyang mga mata ay naguutos na manahimik ito. Hindi ito ang araw para umiyak, Tomas. Matatag, ngunit mahinang bulong ni Teresa. Inilapit niya ang kanyang kamay patungo sa kamay ng asawa at sandaling idinampi ang kanyang maiinit at magaspang na daliri sa palad ni Tomas. Palalayain kita mula sa impyernong ito. Walang ibang sinabi si Teresa. Tumalikod siya at tahimik na naglakad palabas ng presinto. Bit-bit ang isang planong tanging siya lamang ang nakakaalam. Naiwang nakatayo si Tomas. Dahan-dahan niyang inilapat ang sariling palad sa malamig na bakal ng rehas kung saan katatapos lamang kumapit ni Teresa. Nandun pa ang bakas ng init mula sa kamay ng kanyang asawa. Kasabay ng paghawak niyang yon, tumulo ang nag-iisa, ngunit napakabigat na luha mula sa mata ng isang lalaking namulat sa pinakamasakit na katotohanan. Habang pinupunasan niya ang kanyang luha, napansin niya ang isang magaspang na bagay sa kanyang palad. Binuksan niya ito. Isang maliit, sunog sa gilid at nakatuping piraso ng papel ang palihim na iniwan ni Teresa nang magdampi ang kanilang mga kamay. Ano ang nakasulat sa kapirasong papel na ito mula sa mga natitirang ebidensya sa kulungan ng manok? Samantala, sa loob ng marangyang mansyon ng mga De Vera, nagdiriwang sina Ramon at Mercedes. Hawak ni Ramon ang isang baso ng mamahaling alak, ipinagbubunyi ang tagumpay ng kanyang planong idiin ng kapatid. Ngunit napatigil ang kanilang kasiyahan nang bumukas ang malaking pintuan ng sala. Nakasuot pa rin ng maruming damit si Teresa. Tuwid na tuwid ang likod at walang anumang bakas ng takot na pumasok sa mismong lungga ng mga ahas na sumunog sa kanya.
Tila nawala ang kulay sa mukha ni Mercedes nang makita ang asawang hindi nila napaslang. Ibinaba ni Ramon ang kanyang baso, pilit na naumisi upang itago ang kaba. Anong ginagawa mo rito, Teresa? Gusto mo rin bang ipakulong kita for trespassing sa sarili kong bahay? Hindi sumagot si Teresa ng patalikod. Sa halip, humakbang siya palapit sa mesang gawa sa salamin at tinitigan ng malamig ang mag-asawa. Nanalo ka na, Ramon. Walang emosyong deklarasyon ni Teresa. Ang tinig ay tila yelo na nakakapangilabot. Ilabas mo ang lahat ng kontrata. Pipirmahan ko ang paglilipat ng lahat ng titulo, lahat ng ari-arian na naipundar ni Tomas, at aakuin ko ang lahat ng utang mo sa bangko. Nanlaki ang mga mata ni Ramon sa hindi inaasang alok na ito. Ibibigay ko sa iyo ang lahat, Ramon, dugtong ni Teresa, kapalit ng pagbawi mo sa kaso at kalayaan ng asawa ko bukas na bukas din. Ang malamig na deklarasyon ng pag-atras ni Teresa ay umalingaw-ngaw sa kabuuan ng sala. Nag-iiwan ng isang nakakabinging katahimikan sa pagitan ng mga halimaw na nag-aakalang nanalo na sila. Isang nakakabinging tawa ang pinakawala ni Ramon sa loob ng sala. Mabilis siyang naglabas ng isang makapal na folder mula sa kanyang drawer at inihagis ito sa ibabaw ng mesa. Finally, naisip mo rin ang tama, Teresa, nisi ni Ramon. Ang mga mata ay kumikinang sa kasakiman. Pirmahan mo na yan ngayon din at ipapawalang bisa ko ang kaso laban kay Tomas bago mag-lunch. Tiningnan ni Teresa ang mga papel. Ang kanyang muka ay walang emosyon, ngunit sa ilalim ng mesa, mariing nakakuyom ang kanyang mga kamao. Kinuha niya ang ballpen, pinagmasdan ito ng ilang segundo bago dahan-dahang ibinaba sa ibabaw ng makintab na salamin. Pipirma ako pero kailangan ko ang presensya ng abogado ko, kalmadong wika ni Teresa, direktang nakatitig sa mga mata ng kanyang bayaw. Ayaw mo naman sigurong masabing pinilit mo ako at mabuksan pa ang kaso sa korte sa hinaharap, hindi ba? Hintayin natin si Attorney Benicio bukas ng umaga. Kumunot ang no ni Ramon, ngunit ang tiwala sa sarili ay mabilis na nagbalik. Alam niyang hawak niya sa leeg ang mag-asawa, kaya wala na siyang dapat ikatakot. Fine. You have until tomorrow morning. Kapag nag-inarte ka pa, sa kulungan mabubulok ang asawa mo. Ngunit hindi na hinintay ni Teresa ang kinabukasan. Nang hapong yon, nakalabas si Tomas mula sa malamig na selda. Sinalubong siya ni Benicio sa labas ng presinto. Ipinaliwanag ng abogado na inisangla ni Teresa ang nag-iisang gintong kwintas na itinago niya. Agregalong ibinigay ng mismong ina ni Teresa bago ito pumanaw, upang mabayaran ang pansamantalang kalayaan ni Tomas. Ang katotohanan yon ay parang patalim na bumaon sa dibdib ng lalaking nakatayo sa ilalim ng sikat ng araw. Bago umuwi sa mansyon, dumaan si Tomas sa sunog na kulungan ng manok. Ang amoy ng abo ay nanunuot pa rin sa hangin. Inilabas niya ang maliit na gusot na papel na inabot ni Teresa sa pagitan ng mga rehas kanina. Binuksan niya ito at binasa ang maliliit na letra. Hanapin mo ang telepono ni Isabela sa ilalim ng sirang paso malapit sa pinto. Ginamit ni Tomas ang kanyang mga kamay upang hukayin ang makapal at maitim na abo. Ang kanyang mga daliri ay nasugatan sa mga basag na kahoy at salamin hanggang sa makapa niya ang isang matigas na bagay sa ilalim ng isang basag na paso ng halaman. Isang lumang modelo ng cellphone. Sunog ang isang bahagi ng plastik nitong pabalat. Ngunit nang pindutin niya ang gilid, umilaw ang basag na screen. Ang wallpaper ay isang lumang litrato nilang tatlo bago siya umalis patungong Qatar. Binuksan ni Tomas ang voice recorder folder. May 12-12 ng audio files na nakatago roon. Nanginginig ang kanyang mga daliri nang i-play niya ang pinakauna. Ang tinig ng kanyang ina, si Doña Consolacion, ay umalingaw-ngaw mula sa maliit na speaker. Huwag kang umiyak-iyak dyan, Isabela. Sabihin mo sa tatay mo sa video call na masaya kayo ng nanay mo. Kapag sinabi mong natutululog kayo dyan sa kulungan, ipapakain ko sa aso yang nanay mo. Napapikit si Tomas.
Ang sakit ay tila pilit na pinupunit ang kanyang dibdib. Pinindot niya ang susunod na file. Isang malakas na tunog ng pananampal ang narinig niya, sinundan ng paghikbi ni Teresa. "Wala kang kwentang babae!" Boses siyon ni Mercedes, puno ng pandidiri. "Akin na yung mga alahas mo. Kung ayaw mong ipatanggal ng Kuya Ramon mo ang bubong nitong kulungan nyo para mabasa kayo sa ulan." Ngunit ang ikatlong recording ang tuluyang nagpaguho sa mundo ni Tomas. Boses ni Ramon nakikipag-usap sa telepo. "Bayaran niyo yung lalaki sa motel. Siguraduhin yung kamukha ni Teresa yung babaeng isasama niya para sa video. We need to make Tomas believe that his wife is a whore para sa akin niya ibigay ang kapangyarihan sa mga titulo. At siguraduhin mo ring na i-transfer na ang 2 milyon sa secret account ko sa Malaysia bago tayo umalis." Ibinagsak ni Tomas ang kanyang sarili sa ibabaw ng makapal na abo. Ang lahat ng katotohanan ay malinaw na. Ang asawang pinagbintangan niyang magnanakaw at traidor ay nagsilbing kalasag ng kanyang anak sa araw-araw. At siya, ang amang dapat sana'y magtatanggol sa kanila, ay siya pang nagtapon ng singsing at dumura ng masasakit na salita ng unang gabi ng kanyang pagbabalik. Tila libu-libong karayom ang sabay-sabay na tumutusok sa utak at puso ni Tomas. Itinapat niya ang basag na telepon sa kanyang dibdib. Idinidiin ito ng mariin sa kanyang puso na tila ba sinusubukang yakapin ang lahat ng sugat, takot at pighating tiniis ng kanyang asawa at anak sa loob ng mahabang panahon. Isang malakas, paos at hayop na hagulgol ang pinakawala niya sa gitna ng sunog na guho. Ang luha ng pagsisisi ay humalo sa itim na abo sa kanyang mukha. Mula sa matinding kalungkutan, isang nag-aapoy na galit ang unti-unting pumalit sa sistema ni Tomas. Ang lalaking umuwing puno ng pangarap ay tuluyan ng namatay sa mismong abong kinauupuan niya. Tumayo siya. Ang kanyang mga mata ay kasing pula ng dugong handa niyang pumatak. Naglakad siya patungo sa likurang pinto ng mansyon, dire-diretso sa kusina. Walang anumang pag-aalinlangan, hinawakan niya ang isang mahaba at matulis na kutsilyong ginagamit sa paghihiwa ng karne. Ang malamig na bakal ng kutsilyo ay kumislap sa ilalim ng ilaw ng pasilyo. Bawat hakbang ni Tomas paakyat ng hagdan ay mabigat at puno ng pagbabanta. Dire-diretso siyang naglakad patungo sa nakasarang pinto ng kwarto ni Ramon, habang ang kanyang palad ay mahigpit na nakakapit sa hawakan ng patalim. Mahigpit ang hawak ni Tomas sa malamig na puluhan ng kutsilyo. Bawat hakbang niya palapit sa kwarto ni Ramon ay sinasabayan ng mabibigat at nag-aapoy na pagtibok ng kanyang puso. Handa na siyang tapusin ang buhay ng demonyong sumira sa kanyang mag-ina. Itinaas niya ang kanyang kamay upang pihitin ang seradura ng pinto. Ngunit bago pa man niya ito magawa, isang pamilyar na amoy ng usok at gamot ang dumampi sa kanyang pang-amoy. Isang mainit ngunit magaspang na kamay ang mabilis na pumulupot sa kanyang pulso. Nagulat si Tomas. Nang lumingon siya, nakita niya si Teresa sa gitna ng madilim na pasilyo. Ang mga mata nito ay nanlilisik sa takot at determinasyon. Walang anumang salita. Buong lakas na hinila ni Teresa ang kanyang asawa patungo sa isang madilim na imbakan na mga lumang gamit sa dulo ng pasilyo, malayo sa pandinig ng sinuman sa mansyon. Pagsara ng pinto, isang malutong at napakalakas na sampal ang dumapo sa pisini ni Tomas. Ang puwersa nito ay nagmula sa 8 taong pagtitiis, pananahimik at pangungulila. Bumaling ang mukha ni Tomas, ngunit hindi siya nakaramdam ng galit. Sa halip, tinanggap niya ang sakit ng buong puso. Nang muli siyang tumingin sa kanyang asawa, nakita niyang tuluyan ng gumuho ang matibay na pader na itinayo ni Teresa. Pumatak ang masaganang luha mula sa mga mata ng babaeng, pinilit maging matapang para sa kanilang anak. Ibinagsak ni Teresa ang kanyang ulo sa malapad na dibdib ni Tomas. Umiiyak ng walang patid habang pilit na sinusuntok ng mahina ang dibdib ng asawa. "Bakit na yun lang, Tomas?" Garal-gal at basag na bulong ni Teresa. Ang tinig ay puno ng hinagpis. "Bakit kailangan pang muntik kaming mamatay bago mo makita ang totoo?"
nabitawan ni Tomas ang kutsilyo. Ang matalim na bakal ay nahulog at tumama sa sementadong sahig, lumika ng isang mabigat na kalansing na mabilis nilamon ng katahimikan ng gabi. Nang hina ang mga tuhod ni Tomas, unti-unti siyang napaluhod sa harapan ni Teresa. Ipinulupot niya ang kanyang magkabilang braso sa baywang ng asawa, ibinaon ang kanyang mukha sa tiyan nito, at umiyak na parang isang batang nawawala. Ang mga luhang matagal niyang pinigilan mula pa sa katar ay tuluyang kumawala, humahalo sa dumi at abo sa damit ni Teresa. "Patawarin mo ako! Patawarin mo ako, Teresa!" Humahagulgol na pagsamo ni Tomas. Ang boses ay nanginginig sa matinding pagsisisi. "Ang tanga-tanga ko! I was so blind! Hinayaan kong saktan nila kayo. I'm so sorry!" Dahan-dahang ibinaba ni Teresa ang kanyang mga sugatang kamay at hinawakan ang ulo ng asawa. Ipinasok niya ang kanyang mga daliri sa buhok ni Tomas, isang pamilyar at nakapapanatag na haplos na matagal nang inaasam ng lalaking nakaluhod. Huwag mong dungisan ang mga kamay mo ng dugo, Tomas. Malambot, ngunit seryosong pakiusap ni Teresa. Unti-unting iniaangat ang mukha ng asawa upang magtama ang kanilang mga mata. "Kapag pinatay mo ang kapatid mo, makukulong ka ng habang buhay. Mawawalan muli ng ama si Isabela, at hindi ko na kayang mawala ka pa ulit sa amin. Hayaan nating ang batas at katotohanan ang sumira sa kanila. Gusto ko silang makitang nagdurusa ng buhay." Tumango si Tomas, pilit na pinupunasan ang kanyang mga luha. Naupo sila sa malamig na sahig ng imbakan. Ipinakita ni Tomas ang basag na telepono ni Isabela. Sa tulong ng mahinang ilaw mula sa labas ng bintana, pinakinggan nilang muli ang mga ebiden, siyang naipon ng kanilang anak. Gayon din ang mga pinunit na bank statements na itinago ni Teresa. Sa unang pagkakataon matapos ang 8 taon, ang mag-asawa ay magkatabi, nag-iisip, at nagkakaisa bilang isang matibay na pader laban sa mga kalaban. Habang maingat na inilalatag ni Teresa ang mga papel sa sahig, hindi maiwasan ni Tomas na titigan ang mukha ng kanyang asawa. Ang dating makinis nitong balat ay may mga gasgas, at ang pisngi ay may bahid pa ng maitim na uling mula sa sunog. Dahan-dahang inangat ni Tomas ang kanyang kamay. Gamit ang kanyang hinlalaki, marahan niyang pinunasan ng uling sa pisngi ni Teresa. Ang pagdampi ng kanyang balat sa mukha ng asawa ay nagdala ng isang mainit at nakagiginhawang kuryente sa kanilang dalawa. Isang tahimik na pangakong hindi na niya ito muling pababayaan. Napapikit si Teresa sa laming ng haplos na iyon, isang munting kilig at kapayapaan sa gitna ng unos. Nang bumalik sila sa usapan tungkol sa mga dokumento, isang katanungan ang pumasok sa isip ni Tomas. "Teresa, paanong nakuha ni Attorney Benicio ang mga kopya ng transaksyon ko bago pa ito burahin ni Ramon? At bakit tinutulungan niya tayo ng walang hanihiing kapalit? What is his real motive?" Nag-iwas ng tingin si Teresa. Humugot siya ng malalim na hininga bago sumagot. "May utang na loob ang pamilya Navarro sa isang taong malapit din sa pamilya mo, Tomas. Isang lihim na hindi pa handang lumabas ngayon. Ang mahalaga ay kakampi natin siya, at malapit na ang kumpirmasyon mula sa bangko mo sa Qatar." Kinabukasan, ang sinad ng araw ay tila nagdala ng bagong pag-asa. Ngunit may kasamang malaking panlilinlang. Nasa sala si Ramon, mag-isang humihigop ng kape habang binabasa ang mga papeles ng kanyang mga peking negosyo. Ang kanyang muka ay maaliwalas. Kampanteng hawak na niya sa leeg ang kanyang kapatid. Bumukas ang pinto ng sala at pumasok si Tomas. Wala ang galit, wala ang pighati sa kanyang muka. Sa halip, isang malawak at masayang ngiti ang nakapaskil sa kanyang mga labi. Naglakad siya palapit sa kanyang kapatid at walang pag-aalinlangang niyakap ito ng mahigpit. Napatayo si Ramon sa gulat. Hindi malaman kung paano tutugon sa biglaang paglalambing ng kapatid.
Kuya, you were right all along. Masiglang wika ni Tomas, tinatapik-tapik pa ang likod ni Ramon. Masyado akong nagpadala sa emosyon ko kagabi at nalito ako sa mga nangyayari. Naisip ko na ang lahat. I will sign the investment papers. Ipasok natin ang lahat ng natitira kong pera sa cold storage mo para lumaki ang negosyo ng pamilya. Isang dambuhala at matagumpay na ngisi ang gumuhit sa mukha ni Ramon. Hindi alam na ang yakap ng kanyang kapatid ay ang mismong sukat ng kabaong na paglilibingan niya. Halos umabot sa tainga ang ngiti ni Ramon nang marinig niya ang desisyon ng kanyang kapatid. Sa sobrang tuwa, mabilis niyang inutusan ang kanilang mga kasambahay na maghanda ng masaganang pananghalian. Nakaupo si Doña Consolacion sa kabisera ng mesa, nakangiti ng malapad habang patuloy na pinupuri ang pagbabalik loob ng bunsong anak. I knew you would make the right choice, Thomas. Malambing na wika ng matanda. Marahang hinahaplos ang kamay ng anak. Dugo ang nananalaytay sa atin. Pamilya lang ang tunay mong kakampi. Gumiti si Tomas, isang ngiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. Tama po kayo, Ma. Kaya nga gusto kong matuto kung paano nyo pinapatakbo ang negosyo. Kuya Ramon, since I'm putting all my money in, pwede ko bang makita ang mga ledgers natin? Gusto ko lang pag-aralan ang galawan ng pera natin para makatuton ako ng maayos. Hindi nagduda si Ramon. Dahil sa sobrang kumpiyansa na tuluyan na niyang napaniwala ang kapatid, inabot niya ang isang asul na folder na naglalaman ng mga pinalitang financial records. Upang mas lalong makumbinsi ang kanyang kapatid, sinadya ni Tomas na ibaba ang kanyang boses at bumulong na tila ba may masamang binabalak. Gusto ko ring malaman kung paano magtago ng ilang assets, kuya. You know, just in case humingi ng annulment si Teresa, ayokong may makuha kahit isang kusing, ang babaeng yon. Isang malakas na halakak ang pinakawalan ni Ramon. Ang pag-aakalang nahawa na si Tomas sa kanyang kasakiman ay tuluyang nagpabura sa anumang hinala nito. Don't worry, bro. I am the master of hiding money. Ituturo ko sa iyo ang lahat. Gustong masuka ni Tomas sa hangin na ibinubuga ng kanyang kapatid, ngunit pinanatili niya ang maaliwalas na ekspresyon. Sa gitna ng masaganang pananghalian na iyon, walang imit na nakaupo si Teresa at Isabela sa pinakadulo ng mesa. Pilit na ipinapakita ni na Tomas at Teresa ang pagiging malangig sa isa't isa. Hindi sila nag-uusap at hindi sila nagtitinginan upang hindi maghinala si Mercedes na palihim na nakamasid sa kanila habang humihigop ng sabaw. Ang mga mata ng hipag ay nangliliit, tila naghahanap ng butas sa kilos ng mag-asawa. Ngunit sa ilalim ng mahaba at nakatakip na mesa, may isang lihim na nagaganap. Gamit ang kanyang tinidor, maingat at palihim na inilipat ni Tomas ang pinakamalaki at pinakamalambot na hiwa ng karne, and baka mula sa kanyang plato patungo sa mangkok ni Isabela. Napatingin ang bata sa kanyang ama. Binalik ni Tomas ang isang maikling sulyap na puno ng init at tahimik na pagmamahal bago muling nagpanggap na seryoso. Sa unang pagkakataon matapos ang napakahabang panahon, isang maliit at lihim na ngiti ang sumilay sa mga labi ng bata. Ang pusong matagal na binalot ng takot ay unti-unting pinapawi ng presensya ng kanyang tunay na tagapagtanggol. Habang nililibang ni Tomas ang mga asong ulol sa loob ng mansyon, abala naman si Teresa sa kanyang sariment laban. Kinahapunan, palihim siyang nakipagkita kay Attorney Benicio sa loob ng madilim na opisina ng Tramsa. Gamit ang secure line ng abogado, tinawagan nila ang main branch ng bangko sa Qatar. Ibinigay ni Teresa ang mga lihim na passcodes na ibinulong sa kanya ni Tomas kagabi, mga numero mula sa petsa ng kanilang kasal at kaarawan ni Isabela. Naging matagumpay ang tawag. Nanghako ang bank manager na ipapadala ang mga orihinal at hindi pa nababagas na bank statements sa pamamagitan ng isang international na courier sa pinakamabilis na panahon. Habang ginagawa nila ang hakbang na ito, sa isang maliit na apartment sa kabilang bayan, mabilis na nagtutupi ng mga damit si Celestina at inilalagay ang mga ito sa isang malaking maleta.
Ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng husto habang inaayos niya ang mga nakatagong bungkos ng pera. Ang kanyang mga mata ay palaging nakatingin sa labas ng bintana, tila may kinatatakutang kumatok. Isang one-way plane ticket ang nakapatong sa kanyang ibabaw ng kama. Saan ba talaga papunta ang pinsang nagtraidor? At ano ang kanyang tinatakasan? Lumipas ang 3 araw ng matinding pagpapanggap. Umagang-umaga, ang paghinto ng isang puting van ng delivery service sa tapat ng malaking gate ng mansyon ang bumasag sa katahimikan. Nakita ni Teresa mula sa bintana ng kusina ang lalaking nag-aabot ng isang selyadong brown envelope. Mabilis na tumibok ang kanyang puso. Alam niya agad kung ano yon. Ang mga dokumento mula sa Qatar. Ang susi sa kanilang kalayaan at ang huling pako sa kabaong ng mga De Vera. Nagmamadali siyang lumabas. Halos patakbong tinahak ang sementadong daanan. Para sa akin po yan, wika ni Teresa sa lalaki habang inaabot ang kanyang nanginginig na kamay patungo sa sobre. Ngunit bago pa man dumampi ang kanyang mga daliri sa papel, isang matulis at makulay na kuko ang mabilis na humablot dito mula sa kanyang likuran. Natigilan si Teresa. Ang pag-inga ay halos maputol. Sa kanyang harapan ay nakatayo si Mercedes, suot ang paboritong silk na robe at nakataas ang kilay. Ang mapanuyang ngiti ng hipag ay nagbabadya ng malaking gulo. Teresa! 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 Umiling na panlilibak ni Mercedes, inilalapit ang sobre sa kanyang mukha upang basahin ang pangalan ng sender mula sa labas ng bansa. Isang confidential package mula sa Qatar? Ano ito? Mga patagong love letters mula sa kalaguyo mo? O baka naman mga pekeng papeles para nakawin ang natitirang pera ni Tomas bago kayo tuluyang maghiwalay? Kumuyom ang mga kamao ni Teresa habang ang matalim at mapanghusgang tingin ni Mercedes ay tila pilit na binubutas ang kanyang pagkatao, nagbabantang sirain ang lahat ng kanilang pinaghirapan. Hindi hinayaan ni Teresa na lamunin siya ng kaba. Kahit na parang gustong kumawala ng kanyang puso mula sa kanyang dibdib, pinanatili niyang tuwid ang kanyang tayo. Tinitigan niya ng buong tapang ang mapang-asar na mukha ng kanyang hipag. Walang anumang bakas ng panghihina sa kanyang mga mata. "Buksan mo, Mercedes?" Malamig at hamon ni Teresa. Ang boses ay tila yelo na nakakapaso sa balat. "Sige, buksan mo. Para makita mo kung ang pangalan ko ba ang nakasulat dyan o ang pangalan ng babaeng binilhan ng asawa mo ng tiket papuntang Malaysia." Nawala ang mapanuyang ngiti ni Mercedes. Ang kanyang makukulay na kuko ay biglang nanginig habang hawak ang sobre. "What the hell are you talking about? Anong babae? Anong Malaysia?" Humakbang palapit si Teresa. Ibinaba ang kanyang boses sa isang mapanganib na bulong na tila isang ahas na nagtatanim ng lason sa isipan ng kalaban. "Akala mo ba napakatalino mo dahil nandito ka sa mansyon? Hindi mo ba napapansin ang mga palihim na tawag ni Ramon sa gabi? Ang mga nawawalang pera sa joint account ninyo? Matalino ka, Mercedes. Huwag mong hayaang gawin kang tanga ng sarili mong asawa habang ikaw ang maiiwang sasagot sa lahat ng utang niya rito." Bago pa man makapag-isip ng maayos si Mercedes, mabilis at maingat na hinablot ni Teresa ang sobre mula sa nanginginig na mga kamay nito. Hindi na lumaban si Mercedes. Ang mga salita ni Teresa ay parang asidong unti-unting tumunaw sa kanyang tiwala sa sariling asawa. Ang matinding selos at paranoia ay tuluyang kumuha sa kanyang katinuan. Marahas siyang tumalikod at naglakad pabalik sa loob ng mansyon. Ang mga takong ay mabigat na tumatama sa semento, determinadong hanapin si Ramon upang mag-imbestiga. Nakahinga ng maluwag si Teresa. Mahigpit niyang niyakap ang sobreng naglalaman ng katotohanan bago mabilis na umalis upang isagawa ang susunod na hakbang. Pagkaraan ng isang oras, nakatayo si Teresa sa labas ng pinto ng isang apartment sa kabilang bayan. Nang bumukas ito, bumungad ang namumutlang muka ni Celestina. May hawak itong malaking maleta at halatang nagmamadaling umalis. Anong ginagawa mo rito, Teresa?
Umalis ka na, tatawag ako ng security! Matinis na sigaw ni Celestina, pilit na isinasara ang pinto. Ngunit iniharang ni Teresa ang kanyang paa. Buong lakas niyang itinulak ang pinto at pumasok sa loob. Ibinagsak niya sa ibabaw ng maliit na lamesa ang isang pahina mula sa mga dokumentong kinuha niya mula sa sobre. Tumawag ka ng security, Celestina, para direkta na kitang maipahuli sa mga pulis. Kalmadong pananakot ni Teresa, hindi kumukurap. Alam ko ang tungkol sa mga pinirmahan mong peking bank transfers. Alam ko ang pakikipagsabuatan mo kay Ramon para nakawin ang pera ng asawa ko. Umawang ang bibig ni Celestina, pilit na nagmamatigas. Wala kang ebidensya. And besides, Kuya Ramon will protect me. Papunta na ako sa airport na yon. Susunod siya sa akin sa Malaysia. Isang nakakabinging katahimikan ang namayani sa loob ng kwarto bago pinakawalan ni Teresa ang isang mapait na buntong hininga. Tingnan mo ang papel na nasa lamesa, Celestina. Nakasulat dyan ang huling transaksyon ni Ramon bago isinara ng bangko ang account dahil sa investigasyon. Nanginginig ang mga daliri ni Celestina nang pulutin niya ang papel. Nanlaki ang kanyang mga mata habang binabasa ang mga numero. Nilimas ni Ramon ang joint account ninyo. Walang awang paglalahad ni Teresa sa katotohanan. At ang business class ticket papuntang Malaysia? Isa lang ang binili niya, para sa sarili niya. Plano kanyang iwan dito upang ikaw ang sumalo ng lahat ng kasong isasampa ng bangko dahil ikaw ang empleyadang pumirma sa mga pekeng papeles. Isinakripisyo niya ang kapatid niya. Sa tingin mo ba magiging tapat siya sa isang kabit na tulad mo? Gumuho ang mundo ni Celestina. Mabilis niyang kinuha ang kanyang telpon at sinubukang tawagan si Ramon. Ngunit nakapatay na ang linya nito. Sinubukan niyang buksan ang online banking app niya at doon nakita niya ang nakapaking ilabot na numerong 0 sa kanyang balanse. Bumagsak ang mga tuhod ni Celestina sa sahig. Ang kanyang pagmamalaki ay tuluyang napalitan ng matinding hagulgol. Ginamit at tinapon lamang siya ng lalaking pinagkatiwalaan niya. Ilapitan siya ni Teresa. Walang bakas ng galit sa mukha ng inang maraming beses nitong tinraidor, kundi isang seryosong alok ng kaligtasan. Mabubulok ka sa kulungan para sa lalaking sumira sa buhay mo o makikipagtulungan ka sa akin at magiging state witness? Ikaw ang bahalang pumili, Celestina. Bago lumabas ng apartment, may kinuha si Teresa mula sa kanyang bulsa at ibinaba ito sa ibabaw ng maleta ni Celestina. Isang luma at kupas na panyong may burdang mga bulaklak. Napatitig si Celestina sa panyo. Ito ang mismong panyong niregalo niya kay Teresa noong ika-10 kaarawan nila, noong mga panahong inosente pa sila at nangangarap ng magkasama bilang magpinsan bago pa man sila lamunin ng pera at ingit ng mundong ito. Napahagulgol ng tuluyang si Celestina, mahigpit na niyakap ang lumang panyo sa kanyang dibdib habang binabalot ng matinding pagsisisi. Habang nagyayari ang lahat ng ito sa loob ng mansyon ng mga De Vera, nagmamadali si Ramon na isiksik ang mga bungkos ng pera at mahahalagang alahas sa loob ng isang malaking itim na bag. Ang kanyang pasaporte ay nakahanda na sa ibabaw ng kama. Nakuha na niya ang pirma ni Tomas na liquidate na niya ang mga asset at handa na siyang tumakas bago pa man pumutok ang gulong iniwan niya. Ngunit ang kanyang masayang pag-iimpak ay biglang nahinto. Isang napakalakas na paghampas ang yumanig sa makapal na pintuan ng kanyang kwarto. Ang tunog ng nababasag na kahoy ay umalingaw-ngaw sa buong 12 palapag. Umatras si Ramon, ang mukha ay namumutla sa gulat. Sa labas ng sirang pintuan, nakatayo si Mercedes. Ang kanyang buhok ay magulo, ang mascara ay natutunaw kasama ng kanyang mga luha ng matinding galit. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa isang mahaba at mabigat na golf club. Ang mga mata ng kanyang asawa ay nag-aapoy sa matinding puot, handang pumatay dahil sa nadiskubreng pagtataksil. Kasabay ng isapang malakas na pag-iyak ng galit, iwinasiwas ni Mercedes ang bakal na hawak niya patungo sa mamahaling salamin ng pinto.
Ang tunog ng nagwawasak at nagbabagsakang mga piraso ng salamin ay pumunit sa katahimikan ng mansyon, hudyat ng pagsisimula ng impyerno para sa mga taong pilit na nagsunog sa buhay ng iba. Kahit na halos magpatayan ang mag-asawa sa loob ng kwarto kinagabihan, pinilit pagtakpan ng pamilya de Vera ang lamat kinabukasan. Para kay Doña Consolacion, walang anumang gulo, bali sa buto o sugat ang pwedeng sumira sa pinakamalaking pagdiriwang ng kanyang ika-65 kaarawan. Ang malawak na hardin ng mansyon ay napuno ng mga mamahaling bulaklak, mahahabang lamesa na siksik sa pagkain, at mga impluwensyal na bisita mula sa buong bayan, kabilang ang hepe ng pulisya at mga opisyales ng barangay. Suot ang kanyang kumikinang na gown, tumayo si Doña Consolacion sa harap na mikropono. Ang kanyang tinig ay umaapaw sa pekeng kabanalan at pagmamalaki. Ang pag-ibig ng inan ay walang hangganan. Ibinigay ko ang lahat para sa aking mga anak at ngayon ang pamilyang ito ay nananatiling matatag dahil sa aming pagkakaisa at halang sawang pananampalataya sa Diyos. Habang pumapalakpak ang mga bisita, isang malamig na hangin ang umihip. Bumukas ang malaking gate na gawa sa bakal. Lumilika ng isang mabigat na kalansing na mabilis umagaw sa atensyon ng lahat. Naglakad papasok si Tomas, ngunit hindi siya nag-iisa. Mahigpit niyang hawak ang kamay ni Teresa. Wala na ang babaeng gusgusin at sunog ang balat mula sa kulungan ng manok. Suot ni Teresa ang isang simpleng puting bestida, tuwid na tuwid ang likod, at ang mukha ay nagliliwanag sa isang tahimik ngunit matalim na dignidad. Ang bawat hakbang nilang mag-asawa ay tila isang mabigat na sampal sa nagpapanggap na pamilya Tavera. Nagsimulang magbulungan ang mga bisita. Ang mga matang mapanghusga ay nakatutok sa kanila, nag-aabang ng panibagong iskandalo. Sa gitna ng mga malilisyosong tingin at pabulong na pangungutya ng mga tao, huminto si Tomas. Hinarap niya ang kanyang asawa. Gamit ang kanyang magaspang na kamay, dahan-dahan niyang inayos ang ilang hibla ng buhok ni Teresa na tinangay ng hangin, maingat itong isiniksik sa likod ng tainga ng asawa. Isang banayad at puno ng pagmamahal na kilos. Isang tahimik, ngunit malakas na pampublikong deklarasyon. Ang babaeng ito ay asawa niya, puprotektahan niya, at hindi na muling hahayaang tapakan ng sinuman. Namamula sa galit si Doña Consolacion sa itaas ng entablado, ngunit pinigilan siya ni Ramon. Ang panganay na kapatid ay may maitim na pasa sa panga na pilit tinakpan ng makeup mula sa away nila ni Mercedes kagabi. At ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng matinding pagmamadali at nerbiyos. Lumapit si Ramon kay Tomas, pilit na mumingiti ng malapad. Iniabot nito ang isang mamahaling ballpen at isang tseke. "Bro, what a surprise! Let's finish the investment deal now. Pumirma ka na rito para makaalis na ako papuntang Maynila para i-deposit ito sa bangko bago mag-closing time. This is for our family's future." Kinuha ni Tomas ang ballpen. Tiningnan niya ang mata ng kanyang kapatid, mga matang puno ng kasakiman at pagtataksil na pilit nagkukubli sa likod ng pagiging kadugo. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa labi ni Tomas. Yumuko siya at inilapat ang dulo ng ballpen sa ibabaw ng check. Ngunit sa halip na isulat ang kanyang pangalan upang ibigay ang huling milyones na naiwan sa kanya, mariin at idiniin niyang isinulat ang tatlong malalaking salita. Magnanakaw ng dugo. Inabot ni Tomas ang tseke pabalik kay Ramon. Nang mabasa ito ng kanyang kapatid, tila naubos ang lahat ng dugo sa mukha nito. Nanginginig ang mga kamay ni Ramon habang tinititigan ng papel. Unti-unting napagtanto na ang patibong na inihanda niya para sa kanyang kapatid ay siya palang kabaong nalalamon sa kanya. Bakit mo dinala ang babaeng yan dito, Tomas? Hindi na nakapagpigil si Doña Consolacion. Bumaba ang matanda mula sa entablado. Ang boses ay matinis at puno ng put. Wala siyang karapatang tumapak sa bahay na ito. Pinalayas ko na siya. Guardia,
Ilabas ninyo ang magnanakaw na yan at hagis nyo sa kalsada. Habang sumisigaw ang matanda at nagkakagulo ang mga bisita, isang itim na sasakyan na walang plaka ang tahimik na huminto sa labas mismo ng gate ng mansyon. Ang makapal at maitim na salamin nito ay nakataas, nagtatago ng pagkakakilanlan ng kung sinumang nakaupo sa loob na kanina pa nagmamasid sa bawat galaw ng mga devera. Sino ang taong ito na nag-aabang sa pagbagsak ng pamilyang ito? Bago pa man makalapit ang mga gwardiya upang saktan si Teresa, isang nakabibinging ugong ang pumunit sa hangin. Hindi lamang isa, kundi sunod-sunod na alulong ng malalaking sasakyan. Ang matalim at nag-iingay na sirena ng maraming sasakyan ng mga pulis ay pumasok at sumira sa artipisyal na kagalakan ng pagdiriwang. Kumislap ang mga pula at asul na ilaw na nagmumula sa labas, tuluyang pinaligiran ng buong mansyon at isinara ang lahat ng daanan palabas, pilit na hinuhubaran ng pamilya de Vera ng kanilang pekeng kabanalan sa harap ng buong bayan. Ang mga matitikas na hakbang ng hepe ng pulisya, kasama si Attorney Benicio na may hawak na makapal na dokumento, ay tuluyang nagpatahimik sa buong hardin. Ang mga bisita ay nag-urungan, nagbibigay daan sa mga otoridad na dire-diretsyong naglakad patungo sa pamilya de Vera. Mabilis na lumapit si Ramon sa hepe. Ang boses ay nanginginig, ngunit pilit na nagpapanggap bilang isang biktima. Chief, buti naman at bumalik kayo. Huhulihin niyo na ba ulit ang kapatid ko? Delikado siya. Nabaliw na yata kaya gusto kaming sunugin lahat. Ngunit hindi pinansin ng hepe si Ramon. Hinarap ng mga pulis ang mag-ina. Bago pa man makapagsalita ang autoridad, ibinagsak ni Doña Consolacion ang kanyang mga tuhod sa magaspang na damuhan. Mahigpit niyang hinawakan ang braso ni Tomas. Ang kanyang mukha ay naliligo sa mga luha ng pagkukunyari habang nakatingala sa kanyang bunsong anak. "Thomas, maawa ka sa akin!" hagulgol ng matanda. Iniwawasiwas ang kanyang rosaryo sa hangin. "Huwag mo ipakulong ang kuya mo. Huwag mo akong itaboy papunta sa kulungan ng dahil lang sa utos ng demonyat ang asawa mo. Ako ang nagluwal sa iyo. Utang mo sa akin ang buhay mo." Tinitigan ni Tomas ang kanyang ina. Wala nang galit sa kanyang mga mata, kundi isang napakalalim at nakakapasong pagkadismaya. Hindi niya hinawi ang matanda. Sa halip, malamig at dahan-dahan niya itong itinayo. "Kaya ko pang patawarin ang pang-aalipin niyo sa asawa ko." Matigas, ngunit basag na deklarasyon ni Tomas, sapat ang lakas upang marinig ng mga opisyales ng bayan. Pero hindi ko kayang tawagin pagmamahal ng isang ina ang pagpilit sa sariling apo na matulog sa madilim na kulungan ng manok habang nagpapakasaya kayo sa perang pinaghirapan ko. Sa kalagitnaan ng tensyon, humakbang pasulong ang isang maliit na figura mula sa likuran ni Teresa. Si Isabela. Nanginginig ang mga binti ng bata, ngunit ang kanyang paghakbang ay puno ng determinasyon. Bit-bit niya ang sunog at basag na telpono. Inalalayan siya ni Attorney Benicio patungo sa malaking sound system na nakakabit sa gilid ng entablado. Ikinonekta ng abogado ang isang kable sa telpono ng bata. Ilang sandali pa, umalingaw-ngaw ang pamilyar at matinis na boses mula sa malalaking speaker, bumalot sa buong mansyon. Boses ni Doña Consolacion ang unang bumasag sa katahimikan. "Huwag kang umiyak-iyak dyan, Isabela. Sabihin mo sa tatay mo sa video call na masaya kayo ng nanay mo. Kapag sinabi mong natutulog kayo dyan sa kulungan, ipapakain ko sa aso yung nanay mo." Nanlaki ang mga mata ng mga bisita. Marami ang napahawak sa kanilang mga bibig sa labis na pagkagulat. Ngunit hindi doon natapos ang lahat. Sumunod ang boses ni Ramon, buong pagmamayabang na nakikipag-usap. "Bayaran niyo yung lalaki sa motel. Siguraduhin yung kamukha ni Teresa yung babaeng isasama niya para sa video. At siguraduhin mo ring na i-transfer na ang 2 milyon sa secret account ko sa Malaysia bago tayo umalis." Gumuho ang pader ng kasinungalingan ng mga de Vera.
Ang mga bisitang kanina lamang ay pumapalakpak kay Doña Consolacion, ngayon ay nakatingin sa kanya ng may matinding pandidiri. Sa isang gilid, itinutok ni Marites ang camera ng kanyang telpon o sa namumutlang muka ng matanda. Dahil sa matinding pagkabigla sa naririnig na ebidensya, nakalimutan ni Marites na siya ay naka-livestream. Isang natural at malutong na mura ang lumabas sa kanyang bibig. Diyos ko po, napakasama palang yawa ng matandang ito. Ang galing magrosaryo, pero demonyo pala ang ugali. Inilabas ng hepe ng pulisya ang pusas mula sa kanyang baywang at lumapit kay Ramon. Ramon de Vera, inaaresto kita sa kasong estafa, falsification of public documents at grand theft. Pilit na nagpupumigla si Ramon mula sa hawak ng mga pulis. Ang kanyang muka ay namumula sa matinding galit at desperasyon. Nagmaramdaman niyang wala na siyang kawala sa mga kasong pinansyal, isang malademonyo at nakapangingilabot na tawa ang pinakawalan niya. Sige, ikulong niyo ako dahil sa pera! Sigaw ni Ramon. Ang laway ay tumatalsik mula sa kanyang bibig habang nakatitig ng masama kay Tomas. May ebidensya kayo sa pera. Pero paano ang sunog? Wala kayo pruweba kung sino ang nagsunog ng kulungan. Chief, I have a witness. Nakita niya mismong si Tomas ang nagbuhos ng gasolina. Mula sa likuran ng mga nagkakagulong bisita, isang lalaking nakasuot na maduming jacket ang dahan-dahang humakbang pasulong, nakayuko at iniiwasan ang tingin ng karamihan. Siya ang tauhan ni Ramon, ang huling barahan ng isang halimaw upang idawit ang kanyang kapatid sa impyernong ginawa niya. Ang mapanuyang ngiti ng isang demonyong naipit sa kanto ay nanatiling nakapaskil sa mukha ni Ramon, naghihintay ng kanyang huling tagumpay. Nabalot ng pag-aalinlangan ang muka ng hepe ng pulisya. Ang pekeng testigong bayaran ni Ramon ay nakayuko, pilit na inuulit ang kasinungalingang itinuro sa kanya. Isang matalim na ngisi ang gumuhit sa mga labi ni Ramon. Akala niya ay nakalusot na siya, na ang kapangyarihan ng pera ay sapat na upang ibaon ang katotohanan. Ngunit mula sa gitna ng naguumpukan at nagbubulungang mga bisita, marahas na hinawi ni Marites ang mga tao. Hawak niya sa kanyang nanginginig na kamay ang isang maliit na silver na USB flash drive. Hepe, huwag kayong maniwala sa bayarang yan! Matapang na sigaw ng ginang, hindi na alintana ang kanyang sariling kaligtasan mula sa pananakot ng mga De Vera. Kung ebidensya ang hanap nyo, may mas malinaw pa sa sikat ng araw na nakatago rito. Ikinonekta ni Attorney Benicio ang USB sa kanyang laptop na nakakabit pa rin sa malaking screen ng entablado. Ilang saglit pa, nag-play ang isang malinaw na kuha mula sa security camera ng sari-sari store ni Marites na matagal ng inakalang burado. Ang lahat ay napanganga at natahimik. Sa video, malinaw na nakita ang pamilyar na pickup truck ni Ramon na huminto sa madilim na bahagi ng kalsada malapit sa sakahan, ilang minuto bago sumiklab ang sunog. Lumabas mula sa sasakyan ang mismong lalaking nagpapanggap na testigo ngayon. Sa mismong harap ng camera, mainat na pinunasan ng tauhan ang isang basong ginamit ni Tomas sa hapunan at inilipat ang mga fingerprint nito papunta sa hawakan ng isang container ng gasolina bago ito ihagis malapit sa kulungan ng manok. Tila nawalan ng hangin ang buong paligid. Ang matagumpay na ngisi ni Ramon ay mabilis na napalitan ng matinding gulat at pamumutla. Unti-unting umawang ang kanyang bibig habang pinagmamasdan ang sariling pagtataksil na inilalantad sa buong bayan. Bago pa man siya makagawa ng hakbang upang tumakas mabilis na dumamba ang mga pulis, pilit siyang pinadapa sa magaspang na damuhan. Ang tunog ng malamig na bakal ng posas na pumulupot sa kanyang mga pulso ay nagsilbing musika ng katarungan para sa lahat ng kanyang inapi. Sa gitna ng kaguluhan, lumapit si Mercedes. Wala na ang kanyang pagiging maamo at desyente. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas upang sampalin ang nakadapan asawa. Hayop ka! Iiwan mo pala ako rito kasama ng mga utang mo habang napapakasarap ka sa Malaysia mag-isa?
tili ni Mercedes. Ang luha ng put ay sumisira sa kanyang pampaganda. Sinira mo ang buhay ko! Saktong pagdating naman ng isa pang sasakyan ng pulisya mula sa labas ng gate. Bumaba si Celestina, nakayuko at hindi makatingin sa mga tao. Kumpirmado siyang tumango sa hepe bilang state witness na magpapatunay sa lahat ng peking transaksyon at pagnanakaw ng pera sa bangko. Wala nang takas ang panganay ng mga De Vera. Habang pilit na isinasakay si Ramon sa sasakyan ng mga pulis, sumisigaw ito ng mga mura at sumpa na parang isang asong ulol. Tahimik na lumapit si Teresa sa kanyang anak. Gamit ang kanyang dalawang malalambot na kamay, maingat niyang tinakpan ang mga mata at tainga ni Isabela. Isang mainit at mapagkalingang yakap ng isang inang, hindi hahayaang madungisan ang inosenteng isipan ng kanyang anak, ng pangit at nakaririmarim na wakas ng sariling kadugo. Gumuho ang kaharian ng pamilya De Vera. Sa gitna ng nag-iiyakang mga bisitang unti-unting umaalis upang hindi madamay sa iskandalo, bumagsak si Doña Consolacion sa lupa. Ang kanyang mamahaling gown ay nabalot ng putik at dumi. Wala na ang kanyang pagiging mapagmataas. Ang matinding kahihiyan at pagkawala ng kanyang paboritong anak na pinoprotektahan ay tuluyang sumira sa kanyang katinuan. Nakita niyang nakatalikod na sina Tomas at Teresa, handa nang umalis sa lugar na iyon na puno ng mapapait na alaala. Iniyunat ng matanda ang kanyang nanginginig at kulubot na kamay patungo sa papalayo niyang bunsong anak. Tomas, anak, huwag mo akong iwan. Garalgal na pagmamakaawa ng matanda, ang tinig ay puno ng desperasyon. Tulungan mo ang kuya mo. Tulungan mo ang nanay mo. Huminto si Tomas sa paglalakad. Dahan-dahan niyang nilingon ang babaeng nagluwal sa kanya. Ngunit sa kanyang mga mata, wala nang bakas ng awa. Wala nang lungkot. Wala nang utang na loob. Isang nakabibinging kawalang ang pakialam ang iginanti niya sa ina. Walang anumang salitang binitiwan, tinalikuran ni Tomas ang matanda. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ng kanyang asawa at anak, at sabay-sabay silang naglakad palabas ng mansyon, bitbit ang kanilang dignidad. Kasabay ng paglabas ng pamilya, isang malakas at mabigat na tunog ng pagbagsak ng malaking gate na bakal ang umalingaw-ngaw. Isang harang na tuluyang nagsara sa nakaraan, nag-iiwan kay Doña Consolacion na mag-isang lumuluha at nanginginig sa gitna ng sarili niyang mga kasinungalingan. Unti-unting inanod ng ulan ang mga natitirang abo mula sa nasunog na kulungan ng manok, kasabay ng tuluyang paglipas ng isang buong buwan mula nang gumuho ang imperyo ng Kasin, nungalingan sa San Isidro. Ang naglalakihang gate na bakal ng mansyon ay may nakapaskil na ngayong malaking karatula mula sa bangko na nagpapahiwatig ng pagkakakumpiska nito. Sa isang maliit at madilim na inuupahang kwarto sa kabilang bayan, nakaupo si Doña Consolacion. Hawak niya ang kanyang paboritong rosaryo, ngunit sa bawat pag-ikot ng mga butil nito sa kanyang nanginginig na mga daliri, tanging ang malamig at bingi na katahimikan ang sumasagot sa kanya. Wala nang yaman, wala nang kapangyarihan, at higit sa lahat, wala nang pamilyang lumilingon sa kanyang mga pagtawag. Si Ramon ay nakakulong sa masikip at mabahong selda, pilit na nakikipagsiksikan sa mga mismong taong ninakawan niya noon, naghihintay ng matagal at walang pag-asang paglilitis. Si Mercedes ay umuwing walang dala at nakikihati ng pagkain sa kanyang mga magulang, habang si Celestina ay nagwawalis ng mga kalsada bilang bahagi ng kanyang sentensya at kasunduan sa batas. Ngunit para kay Tomas, ang tunay na paglilinis ay hindi nagtatapos sa pagkakakulong ng kanyang kapatid. Sa tulong ni Attorney Benicio, ibinenta niya ang lahat ng natitirang lupang sakahan na nakapangalan sa kanya. Ngunit hindi niya ibinusa ang pera. Sa harap ng munisipyo, isang maaliwalas na umaga, isa-isa niyang inabot ang mga sobre ng pera sa mga magsasakang hindi pinasweldo at niloko ni Ramon.
ang mga luha ng pasasalamat at ang mahihigpit na yakap mula sa mga maralitang manggagawa ang tuluyang naghugas sa mabigat na kasala ng dinadala ng kanyang budi dahil sa kanyang bulag na pagtitiwala sa sariling kadugo. Ang pamilya de Vera, o kung ano ang natira at naging totoo rito, ay lumipat sa isang maliit na apartment. Masikip ang espasyo, mainit kapag tanghali dahil sa manipis na yero, at walang malambot na kama. Ngunit sa tuwing umaga, umaalingaw-ngaw ang halahak ni Isabela. Malayang nakakapaglaro ang bata nang walang takot na may isang matinis na boses na mananakit sa kanya. Si Tomas ay namasukan bilang isang mekaniko sa isang lumang talyer sa kanto. Ang kanyang mga kamay na dati ay pamilyar sa malalaking pera at makikintab na makina sa disyerto ay palagi na ngayong nababalot ng itim na langis at magaspang na grasa. Ngunit kailanman ay hindi nakita ni Teresa ang ganoon kakinang at kapayapang naiti sa mga labi ng kanyang asawa tuwing umuuwi ito ng pagod. Isang gabi, umuwi si Tomas mula sa talyer. May palihim siyang iniabot kay Teresa, isang maliit at murang bote ng pabango na binili niya mula sa kalapit na pamilihan. Wala itong mamahaling tatak mula sa Dubai, ni wala itong makintab na kahon. Dahan-dahang kinuha ni Tomas ang bote, inispray ang kaunting halimuyak sa kanyang marumi at kupas na manggas, at pagkatapos ay hinapit niya ng mahigpit ang kanyang asawa, papasok sa kanyang mga bisig. It smells like cheap flowers, I know. Natatawang bulong ni Tomas sa tainga ni Teresa. Ang kanyang mainit na hininga ay nagpapadala ng banayad na kilig sa leeg ng asawa. Pero para sa akin, ito ang amoy ng totoong kaligayahan, Teresa. Walang utang, walang kasinungalingan, walang mapanghusgang mga mata. Tayo lang. Napapikit si Teresa. Isiniksik niya ang kanyang muka sa dibdib ng asawa. Nilalasap ang init at kapayapaan sa bisig ng lalaking pinili ang mawala ng yaman, maprotektahan lamang sila. Ang amoy ng murang pabango na humalo sa amoy ng pawis at grasa ay tila naging pinakamasarap na halimuyak sa buong mundo. Kinabukasan, habang tahimik na nagtutupi ng mga lumang pantalon si Teresa, may isang maliit na bagay na nahulog mula sa bulsa ni Tomas. Isang maliit na asul na libreta. Isang bank passbook. Nang buksan niya ito, inaasahan niyang makita ang pangalan ni Tomas bilang head of the family. Ngunit ang nakasulat ay dalawang pangalan lamang, Teresa Villanueva at Isabela de Vera. Walang pangalan ni Tomas. Ang bawat pahina ay naglalaman ng maliliit na halagang idinideposito linggo-linggo, 500, 800, mga barya at sobrang kita mula sa paggawa ng sirang makina at pag-overtime. Ibinibigay ni Tomas ang lahat ng kanyang dugo at pawis para sa isang kinabukasan kung saan wala siyang inaangking pag-aari, upang matiyak na kailanman ay hindi na muling mapapalayas ang kanyang mag-ina. Nanginig ang mga daliri ni Teresa. Isang matinding alon ng emosyon ang humampas sa kanyang dibdib. Nakikita niya ang bawat pagsisikap ng asawa na bumawi. Nakikita niya ang kaluluwa ng lalaking handang gawin ang lahat para maghilom ang kanilang pamilya. Ngunit isang malalim na katanungan ang muling bumalot sa kanyang puso. Sapat na ba ang lahat ng ito upang tuluyan niyang ibaon sa limot ang gabing itinakwil siya nito at inihagis ang singsing sa madilim na kulungan? Handa na ba talaga siyang magpatawad ng buo? Isang mainit na luha ang tahimik na pumatak mula sa kanyang mga mata, bumakat at unti-unting kumalat sa pahina ng libreta na puno ng bagong pag-asa. Nang gabing iyon, isang malakas na bagyo ang humagupit sa bayan ng San Isidro. Ang bawat pagbagsak ng malalaking patak ng ulan sa manipis na yero ng kanilang inuupahang apartment ay lumilika ng isang nakabibinging ingay. Tila nagbabadyang siray ng kanilang munting kanlungan. Hindi nagtagal, nagsimulang tumulo ang malamig na tubig mula sa butas na bubong, direktang bumabagsak sa ibabaw ng kanilang higaan. Walang pag-aalinlangang bumangon si Tomas.
Kinuha niya ang nag-iisang palanggana mula sa kusina at umupo sa gilid ng kama. Sa halip na gisingin ang kanyang mag-ina, ginamit ni Tomas ang sarili niyang malapad na likuran bilang panangga. Magdamamak siyang nakayuko, hinahayaang tumama ang malamig at tumutulton tubig sa kanyang balikat habang hawak ang palanggana. Matiyak lamang na mananatiling tuyo, mainit at payapa ang pagtulog ni na Teresa at Isabela. Kinaumagahan, nang tuluyang humupa ang bagyo at sumilip ang unang sinag ng araw mula sa bintana, nagising si Teresa. Ang unang nakita ng kanyang mga mata ay si Tomas, nakasandal sa malamig na dingding, nakapikit at halatang pagod na pagod, habang ang kanyang damit ay basang-basa. Pumangon si Teresa. Kumuha siya ng isang malinis na tuwalya at ibinabad ito sa maligamgam na tubig. Dahan-dahan siyang lumapit at umupo sa tabi ng kanyang asawa. Nang idampi niya ang mainit na tuwalya sa malamig na pisngi ni Tomas, unti-unting iminulat ng lalaki ang kanyang mga mata. Isang malambot at pagod na ngakti ang sumalubong kay Teresa. Hinawakan ni Tomas ang kamay ng kanyang asawa. Pinagmasda niya ang bawat makapal na kalyo at malalalim na peklat ng paso na nakuha nito mula sa pagiging alipin sa sarili nilang lupain. Dahan-dahan niyang iniangat ang kamay ni Teresa, ipinikit ang kanyang mga mata at idinampi ang kanyang mga labi sa mga sugat na iyon. Isang napakatagal at napakalalim na halik ng pagpupugay at pagsisisi. "I'm sorry, Teresa," garalgal na bulong ni Tomas. Ang hininga ay mainit na tumatama sa palad ng kanyang asawa. "Hindi ako humihingi ng tawad para sa mga ginawa ng pamilya ko. Humihingi ako ng tawad dahil nangako akong poprotektahan kita sa harap ng altar, pero hinayaan kitang masaktan." Ang mga salitang iyon ay parang isang susi na tulo, yan nagbukas sa huling kandado ng puso ni Teresa. Ang matagal na niyang kinikimkim na sakit, galit at pag-aalinlangan ay tuluyang natunaw. Iniangat niya ang kanyang kabilang kamay at ipinulupot ito sa batok ni Tomas. Inilapit niya ang mukha ng asawa patungo sa kanya. Sa ilalim ng tumutulo pa ring tubig mula sa kisame, nagtama ang kanilang mga labi. Hindi ito isang mapusok na halik, kundi isang banayad, malalim at naghihilom na pag-iisa. Ang bawat pagdampi ay tila bumubura sa mga bakas ng kulungan ng manok, sa mga masasakit na salita, at sa 8 taong pangunggulila. Niyakap ni Tomas ang baywang ng kanyang asawa ng buong higpit, tila ayaw na itong pakawalan kailanman, hanggang sa ang tanging maramdaman na lamang nila ay ang init ng kanilang pagmamahalan sa gitna ng malamig na umaga. Lumipas ang halos 1 taon mula ng gabing iyon. Gamit ang bawat sentimo na naipon nila mula sa dugo at pawis ni Tomas, unti-unting nakabili si Tomas ng mga tabla at pako. Tuwing linggo, sa kanyang araw ng pahinga, siya mismo ang nagtatayo ng isang maliit ngunit matibay na bahay na gawa sa kahoy sa isang kapirasong lupang malapit sa eskwelahan ni Isabela. Walang malalaking haligi, walang matataas na gate, ngunit bawat sulok ay itinayo mula sa purong pagmamahal. Nang makumpleto ang bahay, nakita ni Teresa si Tomas sa labas ng bakuran. Abala itong pinipinturahan ng masayang kulay ang isang pamilyar na lumang kahon ng kahoy. Ang mismong kahon na iniligtas ni Teresa mula sa sunog, na dating naglalaman ng mga resibo na kanilang pighati. "Bakit mo inaayos yan?" Nakangiting tanong ni Teresa habang iniaabot ang isang baso ng malamig na tubig sa asawa. Tumingala si Tomas at pinunasan ng pawis sa kanyang noo. "Tatanggalin na natin ang mga mapapait na resibo dyan. Simula ngayon, ang kahong ito ay gagamitin na natin para itago ang mga bagong litrato ni Isabela, ang mga sulat natin sa isa't isa, at ang lahat ng magagandang alalang gagawin natin sa bahay na ito." Sa mismong pintuan ng kanilang bagong tahanan, ipinako ni Tomas ang isang maliit na karatula. Nakaukit doon ang mga pangalan nilang 3, pantay-pantay, walang sinumang mas nakatataas. Isang pamilya. Nakahinga ng maluwag si Teresa, nilalasap ang matamis na simoy ng hangin.
Ngunit ang kapayapaang yon ay pansamantalang nahinto. Mula sa labas ng kanilang maliit na bakuran, isang mahina at nag-aalinlangang katok sa kahoy na bakod ang nagpabaling sa kanilang atensyon. Bumaling si Teresa. Sa labas ng bakod, nakatayo ang isang figurang hindi niya inaasahang makikitang muli. Si Doña Consolacion. Ang likod nito ay hukot na hukot, ang mga damit ay kupas at malayo sa dati nitong kagaraan. Nanginginig ang mga kulubot na kamay ng matanda habang nakayakap sa isang maliit na basket na puno ng mga prutas. Ang mga mata ng dalawang babae ay nadtama. Nagbubukas muli ng isang pahina ng maiitim na nakaraan na akala nila ay tuluyan na nilang naisara. Tumayo si Teresa at dahan-dahang naglakad patungo sa kahoy na bakod. Wala na ang nag-aapoy na galit sa kanyang dibdib, ngunit wala rin ang pagnanais na muling yakapin ang nakaraan. Pinatmasdan niya ang babaeng dating nagmamay-ari ng lahat ng kayabangan sa San Isidro, na ngayon ay nakayuko at hindi makatingin ng diretsyo sa kanyang mga mata. Inabot ni Doña Consolacion ang maliit na basket ng mangga, gamit ang kanyang nanginginig at kulubot na mga kamay. Teresa, napadaan lang ako. Para sana kay Isabela. Hindi nagsalita si Teresa ng masasakit na salita. Hindi niya pinalayas ang matanda, ngunit hindi rin niya binuksan ang pintuan ng kanilang bakod upang papasukin ito. Kinuha niya ang basket mula sa mga kamay ng matanda at binigyan ito ng isang magalang ngunit napakalamig na tango. Salamat po rito. Wala nang ibang nasabi si Doña Consolacion. Ang kalmadong pagtanggap ni Teresa na walang halong galit ngunit may malinaw at matibay na pader, ang naging pinakamasakit na parusa sa lahat. Tumalikod ang matanda at naglakad palayo. Ang mga balikat ay nakabagsak habang nilalamon ng habambuhay na kalungkutan at tangunggulila sa pamilyang sinira ng sarili niyang kasakiman at pagmamataas. Lumapit si Isabela sa kanyang ina at tinitigan ang lumalayong figura ng kanyang lola. Ma, napatawad mo na ba siya? Ngumiti si Teresa. Hinaplos niya ang buhok ng kanyang anak habang pinapanood ang unti-unting paglubog ng araw. Ang pagpapatawad ay nagpapagaan ng ating mga puso, anak. Tinatanggal nito ang lason ng galit sa ating sistema. Ngunit tandaan mo ito, ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang ibibigay mo muli ang susi ng iyong bahay sa taong minsan ka nang pinalayas at sinaktan sa labas ng sarili mong pintuan. Maaari tayong magpatawad mula sa malayo upang protektahan ang ating kapayapaan. Sa loob ng bahay, tahimik na pinapanood ni Tomas ang mag-ina mula sa bintana. Isang malalim at mapayapang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Pinuhat niya ang luma at sira-sirang maleta. Ang parehong maletang binitbit niya patungong Qatar 8 taon na ang nakararaan. At maingat itong inilagay sa pinakasulok ng kanilang maliit na bodega upang hindi na muling buksan. Dati, naniwala siya na ang isang tahanan ay gawa sa mamahaling marmol, matataas na pader at milyon-milyong pera sa bangko. Akala niya ang pagiging mabuting haligi ng tahanan ay nasusukat sa halaga ng perang na ipapadala buwan-buwan. Ngunit sa pagtatapos ng kanilang unos, natutunan ni Tomas ang pinakamahalagang aral sa buhay. Ang isang tunay na tahanan ay hindi pinoprotektahan ng makakapal na pader o kayamanan. Pinoprotektahan ito ng mga taong naninirahan sa loob nito na matapang na pinipiling manindigan at ipagtanggol ang isa't isa sa tuwing susubukin sila ng kasakiman at panlilinlang ng mundo. Pagsapit ng dilim, nag-ayos si Teresa ng isang simpleng hapunan. Inilabas nila ang maliit na lamesa sa kanilang beranda. Sa ilalim ng maaliwalas na kalangitan at malamig na simoy ng hangin, nagsalo ang tatlo. Wala silang marang, yang chandelier. Ngunit ang mga bituin sa itaas ay sapat na upang magbigay liwanag. Wala silang mamahaling pagkain, ngunit ang bawat subo ay puno ng tamis ng kalayaan at tunay na pagmamahal. Ang masiglang halahak ni Isabela, ang malambot na titig ni Teresa, at ang panatag na pagyakap ni Tomas ay naghalo-halo sa tahimik na gabi ng San Isidro.
Pagkatapos ng lahat ng luha, paghihirap at pagpapatawad, natagpuan na rin nila ang kanilang tunay na kapayapaan. Natagpuan na nila ang kanilang tahanan.